Mr. Silent Channel. Please don't skip the ads, at paki-like naman, share at subscribe mo na rin, salamat. Kabanata 2821 ito ay katawa-tawa. Saglit na namasyal ang pamilya sa dalampasigan, at nang makita nila ang sasakyang panghimpapawid, pumasok sila sa walang katapusang purgatorio. Bumagal at bumababa sa isang patag na lupa, si Zhou Wangxian at ang iba pa ay bumaba mula rito. Si Chang Haotian at Lu Rongshan ay nanginginig at sumunod sa likuran, mukhang nag-aalala. Inaasahan ni na Bai Han, Ilya, Li Tangshan at iba pa na muling makita si Ye Fan pagkatapos ng ilang buwan. Kung ikukumpara sa dati na hindi may angat ni Ye Fan ang kanyang ulo, isang grupo ng mga tao ang may malaking tiwala. Pagkatapos ng lahat, sa pagkakataong ito, may mga strategic masters na nangunguna sa koponan. Sa kabaligtaran, sina Leon, George at iba pa mula sa West Federation ay walang anumang sama ng loob, ngunit medyo nag-aalala tungkol kay Ye Fan. Sumunod si Lu Feiyan sa likod ni Zhou Wangxian, bahagyang yumuko ang kanyang ulo, ngunit ang kanyang mga mata ay kumikislap sa direksyon ni Ye Fan, at ang malamig na liwanag ay kumikislap. Tiningnan ni Zhou Wangxian si Ye Fan mula sa malayo, at tila walang pakialam sa lahat ng bagay sa paligid niya. Tumingin si Ye Fan kay Zhou Wangxian, ngunit wala siyang masyadong pakialam. Mr. Ye, nagkita ulit tayo. Nakangiting sabi ni Li Tangshan. Ang mukha ni Ye Fan ay patag, at nagtanong siya, may kailangan ka bang gawin sa akin? Ye Fan, mas mabuting baguhin mo ang iyong ugali ng pagiging invincible. Ang nakatayo sa harap mo ngayon ay isang strategic powerhouse, Senior Zhou. Alam mo ba kung ano ang konsepto ng strategic level? Sa buong eroplano ng Taishi, palagi siyang top figure. Medyo engrandi na pakilala ni Bai Han. Bakit ang daming sinasabi sa kanya? Hindi pa nakikita ng mga tao mula sa maliliit na lugar ang mundo. Tumawa si Ilya. Haha. Isang grupo ng mga matataas na opisyal ng Earth Alliance at ang mga tao mula sa espesyal na misyon ay hindi napigil ang tumawa ng mapanukso. Yanner, tumalikod si Zhou Wangxian at tumingin kay Lu Feiyan, sinong babae ang sinabi mong nilason ka? Itinuro ni Lu Feiyan si Xu Lingshan na may nakakaawang ekspresyon sa kanyang mukha. Ito ay, siya. Si Xu Lingshan ay mukhang naguguluhan. Anong lason? Hoy, kilala ba kita? Nagtago si Lu Feiyan sa likod ni Zhou Wangxian na parang natarantang kuneho. Ngumiti si Zhou Wangxian at sinabing, Yanner, huwag kang matakot, sabihin mo lang sa akin kung paano mo gustong bayaran ang babaeng iyon. Matanda Zhou, ikaw. Makakapagdesisyon ka, bulong ni Lu Feiyan. Hoy! Lu ang apelyido. Kailan ba kita nilason? Huwag mong dumura ang dugo mo. Hindi nagalit si Xu Lingshan, at kailangan niyang gumawa ng teorya nang umakyat siya. Hinawakan siya ni Feng Yaoying at hinikayat, Shanshan, huwag kang matuwa, nandito ang asawa ko. Senior Zhou, sa palagay ko ay maaaring ito ay isang hindi pagkakaunawaan. Wala sa dalawang asawa ni Mr. Ye ang uri ng mga tao na maaaring lason. Matapang na sabi ni Lu Rongshan. Oo, iniligtas ni Mr. Ye ang mundo pagkatapos ng lahat. Kung hindi mo susuriin ito, hindi magandang gumawa ng walang ingat na paghuhusga, sabi din ni Leon. Manahimik ka. Sa harap ni Elder Zhou, turn mo na bang magsalita? Isang espesyal na sugo ang lumingon at nanlilisik. Si Chang, Lu at ang kanyang asawa, si Leon at ang iba pa ay walang magawa kundi tingnan ang pamilya ni Ye Fan ang nag-aalala. Yanner, paano ko muna alisin ang mga binti niya? Nakangiting tanong ni Zhou Wangxian. Si Lu Feiyan ay lihim na masaya sa kanyang puso, at ang kanyang mukha ay inosente, lahat. Lahat ay nakikinig kay Old Zhou. Okay. Malamig na ngumiti si Zhou Wangxian. Mabahong matanda, may kakayahan kang gawin ito. Nililigawan mo si kamatayan. Si Xu Lingshan ay hindi sinisiraan ng ganito sa loob ng maraming taon, ang kanyang mukha ay namumula sa galit. Anak, ano bang pinagbuli ni Shanshan, bakit hindi ka nagsasalita? Tumingin si Ye Wuyu kay Ye Fan na may kaunting reklamo. Si Ye Fan ay walang ekspresyon, na may bahid ng pagdududa sa kanyang mga mata. Naglakas loob ba siyang magsalita? Sa harap ni Elder Zhou, hindi sapat ang kanyang lakas para makakita. Ngumisi si Ilya. Haha, natatakot ka rin pala minsan. Kung alam mo ngayon, bakit noong una pa lang kailangan mong maging talamak? Nakangiting sabi ni Bai Han. Mr. Ye, bagamat may nagawang mali si Lu Feiyan, masyado kang agresibo at masyadong nanlilinlang sa mga tao, umiling si Li Tangshan at bumantong hininga. Wala silang pakialam kung ano ang katotohanan. Hanggat ang babae ni Ye Fan ay itinapon, karamihan sa Ye Fan ay hindi mapigilan at gustong makipag-away kay Zhou Wangxian. Sa oras na iyon, magkakaroon ng magandang palabas na mapapanood. Ang kamay ni Zhou Wangxian, isang masa ng misteryosong kapangyarihan ay mabilis na namumuo, at ang temperatura sa paligid ay biglang bumaba. Gamit ang kanyang kamay, ang Ice Blue Xuanming Chain ay direktang nakabalot sa isang pares ng payat na binti. Gatlang M. Nang umiyak ang isang babae, nagulat ang mga manunood. Hindi si Xu Lingshan ang inatake ng mga kadena ng yelo, kundi si Lu Feiyan sa gilid. Ang mga paa ni Lu Feiyan ay konektado sa kanyang mga hita,
at sila ay na-freeze ng yelo ni Xuanming, at ang kanyang dugo at mga meridian ay ganap na nagyelo. Ang pagkakaiba sa lakas, itong dalawang paa ay walang pinagkaiba sa pagligari. Matandang Zhu. Senior Zhu. Ito. Isang grupo ng mga tao mula sa Earth Alliance ang natigilan. Maaaring si Zhu Wangxian ay nakagawa ng isang mababang antas na pagkakamali. Nanginginig sa sakit si Lu Feiyan, ngumisi, at marahas na tinitigan si Zhu Wangxian. Ikaw. Bakit? Maging si Xu Lingshan ay natulala, ano ang ginagawa ng matandang ito? Kalmadong ngumiti si Zhu Wangxian, pinitik ang kanyang manggas, at humakbang pasulong. Sa ilalim ng hindi kapani-paniwalang mga tingin ng lahat, si Zhu Wangxian ay lumipat kay Ye Fan at sumaludaw gamit ang dalawang kamay. Sa isang mapagpakumbabang ngiti sa kanyang mukha, sinabi niya sa wastong paraan, isa sa 10 miyembro ng alyansa ng Angkan, si Zhu Wangxian, sa ngalan ng alyansa ng Angkan, kumusta kay Lord Sword God? Ang mga mata ni Ye Fan ay kumikislap, ang mga sulok ng kanyang bibig ay bahagyang nakataas, at siguradong tama. Ito ang matandang lalaki ay hindi madali. Sa beach, walang tunog sa oras na ito. Pagkatapos ng higit sa 10 segundo, nagkaroon ng kaguluhan mula sa lahat ng mga talento. Ano? Sword God. Matandang Zhu. Ano ang nangyayari? Nilingaw ni Zhu Wangxian ang mga taong iyon nang walang magawa. Bakit, maging ang ika-5 at ika-6 na dalawang hari ng demonyo ay hindi natatalo, ang eskrimidor na antas ng emperador mula sa angkan ng Shenlang, ang Diyos ng Espada. Hindi mo pa ba ito narinig? Old Zhou? Siyempre alam natin ang tungkol sa Sword God, pero itong Ye Fan, paano ito? Si Bai Han ay may hindi kapani-paniwalang ekspresyon sa kanyang mukha. Ang tunay na pangalan ng Diyos ng Espada ay Ye Fan, at ang kanyang bayan ay nasa lupa. Sa totoo lang, kayong mga high-level na pinuno ng Earth Alliance ay hindi man lang alam na ito ay Sword God. Bobo ka talaga, tumawa si Zhu Wangxian. Naramdaman na ni Li Tangshan at ng iba pa na nawala ang kanilang mga kaluluwa. Diyos ng Espada. Si Ye Fan ay ang Diyos ng Espada. Naaalala ko ang sinabi ni Ji Hantian na talagang umiiral ang Diyos ng Espada, at nakilala nila ang isa't isa 100,000 taon na ang nakalilipas. Ako. Isipin si Ji Hantian, ang tingin sa mga mata ni Ye Fan, at ang misteryosong ngiti sa oras na iyon. Sinabi rin niya na kung talagang gusto ng Diablo na mapuksa ang tao, hindi ito papansinin ni Ye Fan, hintayin ang mga salita. Biglang natauhan sina Li Tangshan, Leon at ang iba pa. Ilagay. Ang mga binti ni Li Tangshan ay hindi napigil ang lamambot, at lumuhad siya sa isang tuhod ng direkta sa dalampasigan. Ang lalaking nasa harap niya, na pumuno sa kanya ng ayaw, ngunit walang kapangyarihan. Ito pala ang sinaunang alamat na sinasamba niya. At ngayon, ang lalaking ito, kahit nasa antas ng isang hari ng demonyo, ay maaaring harapin siya ng direkta. Kahit ang strategic level ng Clan Alliance, kapag nakilala nila siya, dapat igalang siya at tawagin siyang Sword God. Ang paghangang ito ay lampas sa mga salita. Namula at uminit ang mukha ni Li Tangshan, at lalo siyang nahiya. Gusto niyang sampilan ang sarili ng ilang beses. Tinatawag pa rin ba siyang Master? Sa harap ng ganyang karakter, pinagkukumpera ang kilos ng dalawa, katawa-tawa lang ang pangalan ng amo ko. Kabanata 2822 ang maalamat na Diyos ng Espada. Si Ilya, Bai Han, at iba pang mga espesyal na sugo ay nagpapanik at lumulunok din. Ito ay isang tao na maaaring makipag-head-to-head sa Demon King. Marami talaga silang sinabi para masaktan ang iba. Mga taong galing. Maliliit na lugar. Hindi mo alam. Sa pag-iisip ng mga salitang ito, lumabas talaga sila sa kanilang mga bibig para pag-alitan ang Diyos ng Espada. Hindi na makapaghintay si Bai Han at ang iba pa na tamaan sila hanggang mamatay. Ano ba ang pinag-uusapan nila? Sa katunayan, narinig din nila ang tungkol sa mga gawa ng Sword God, ngunit palagi nilang nararamdaman na sila ay malayo. Bilang karagdagan, ang kanilang pagkakakilanlan kay Ye Fan ay nadama na ito ay isa lamang mapanghamong polaka sa ilalim ng balon. Si Ye Fan ay hindi nakipag-ugnayan sa Sword God. Tulad ng makikita mo, hindi sila sineseryoso ng mga tao sa simula. Ito ay hindi dahil sa kay-abangan at kamangmangan, ngunit dahil, sa harap niya, ang mga espesyal na sugo na ito ay hindi man lang umutot. Isang malaking pagpapala na ang hindi magkaroon ng common knowledge sa kanila. Sa pag-iisip nito, inihambing ang kanilang makitid na pag-iisip sa malawak na pag-iisip ni Ye Fan, ang lahat ay nakaramdam ng higit na kahihiyan. Lord Sword God. Kami ay mali. Kami ay may mga mata ngunit hindi alam ang bundok tay. Panginoong Sword God. Ang sinabi lang namin ay pawang mga hanggal na salita. Huwag mong isa-puso. Naghintay sina Bai Han at Ilya, nagsimula silang aminin ang kanilang mga pagkakamali at humingi ng tawad. Nang makita ang eksenang ito, sina Chang Haotian, Lu Rongshan, at iba pa. Pati na rin ang mga kinatawa ng ilang malalaking pamilya ng West Federation, lahat ay nagising na parang panaginip. Totoo ba ang lahat? Ang tunay na pagkakakilanlan ni Ye Fan ay ang sinaunang alamat ng mundo. Ang susi ay, isa na siyang malakas na tao na lumaban sa Demon King.
Kahit nasa madiskarteng antas, dapat mong tingnan ang pagkakaroon. Sa pag-iisip na kumain kasama ang isang maalamat na powerhouse at magkaroon ng magandang relasyon, si Chang Haotian at ang kanyang asawa ay parehong namula at hindi nasa sabik. Nakahinga ng maluwag sina Leon, George at ang iba pa, ngunit sa kabutihang palad ay hindi nila nasaktan si Ye Fan. Ang ilang mga tao ay kinasusuklaman lang na hindi sila nagsabi ng magagandang bagay kay Ye Fan ngayon, ngunit ngayon ay huli na. Maraming tao ang nagngangalang Ye Fan. Hindi pa ako gumamit ng espada dito. Paano ka nakakasigurado na ako iyon? Tanong ni Ye Fan. Ang mga pangalan, hitsura, lahat ng ito ay maaaring magkatulad, ngunit kung paliitin natin ito sa saklaw ng lupa lamang, malamang na hindi ito mali. Bukod, Lord Sword God, ang iyong ama ay nagkataong nasa alyansa ng angkan, at binanggit niya ito. Sa ibabaw mo. Sa ebidensyang ibinigay ng iyong ama, natural na may kukulong ka namin, ikaw ang Diyos ng espada, sabi ni Zhou Wangxian. Ang aking ama. Natigilan si Ye Fan saglit, pagkatapos ay tumingin kay Niewuyo sa tabi niya. Natigilan din si Niewuyo, halatang hindi ito inaasahan. Ikaw Long Yuan. Eksakto. Lumalabas na. Kasali siya sa alyansa ng clan, biglang natauhan si Ye Fan. Alam ng iyong ama na nag-aalala ka pa rin sa pakikipaglaban sa Demon King. Tulad ng nalaman namin na ang Escrimador na antas ng Emperador ay ipinanganak sa angkan ng Shenlong, nagtanong kami sa lahat ng posibleng paraan. Dahil masyadong malayo ang alyansa at ang ikapitong kaharian, nagkataon na nagbigay siya ng mga pahiwatig. Espada Panginoong Diyos, narinig ko na tinutulungan mo ang ikapitong kaharian upang harapin ang mga mananakop. Dapat kang mag-ingat, kung may kailangan ka, sabihin mo lang sa amin. Kung ikaw makakatulong, siguradong gagawin ng clan alliance ang lahat. Ang alyansa ng aming angkan ay ang iyong matatag na suporta, nakangiting sabi ni Zhou Wangxian. Ipinikit ni Ye Fan ang kanyang mga mata, ang mga matatandang lalaki mula sa alyansa ng angkan ay tila talagang mga magnanakaw. Hindi niya hiniling na umalis siya sa ikapitong kaharian, ngunit sinabi niyang handa siyang magbigay ng libreng tulong bilang suporta. To put it bluntly, alam din nila na hindi siya kayang patayin ng Demon King, at sa normal na pangyayari, hindi rin siya maaaring mamatay. Sa makatuwid, hindi kinakailangan na pilitin siyang protektahan, ngunit ito ay gagawing hindi siya masaya. Pinasaya lang niya siya kahit na tinulungan niya ang Demon King na lumaban, ang alyansa ng angkan ay handang suportahan siya. Sa ganitong paraan, kung makukuha ko ang tulong nila, natural na ibabalik ko sa kanila. Pagkatapos makipag-ugnayan sa ilang hari ng demonyo at mga general ng demonyo sa antas ng strategic, unti-unting naunawaan ni Ye Fan. Tila sa eroplano ng Taishi, ang mahina ay kumakain ng malakas, at ang malakas ay iginagalang. Ngunit sa katunayan, karamihan sa mga malalakas na tao ay may mahusay na utak at may sariling maliit na abako. Ang lakas ay mataas sa isang tiyak na antas, kapag walang sinuman ang madaling pumatay ng sinuman, oras na upang labanan ang talino. Ang Ye Long Yuan na ito ay medyo may konsensya at alam niyang nagmamalasakit siya sa kanyang anak, bahagyang tumawa si Niewuyo. Siguro sa pagsasabi ng pangalan ko, marami siyang makukuhang benepisyo. Ngumiti ng masama si Ye Fan. Sinabi mo ba yan sa sarili mong ama? Siyempre mag-aalala ka kapag nakipag-away ka sa Demon King. Sinaktan ni Niewuyo si Ye Fan at nagkunwaring galit. Hehe, ito ang biological mother ng Sword God. Si Madam talaga ang lucky star ng clan natin. Nagsilang ng Escrimador na antas ng Emperador na mahirap hanapin noong sinaunang panahon. Sa ngalan ng alyansa ng angkan, nais kong pasalamatan si Madam. Ngumiti si Zhou Wangxian at nambobola. Medyo nambobola si Niewuyo. Bagamat alam niyang magalang ang kabilang partido, medyo na-overwhelmed din siya. Ang ina ay mahal ng bata, at talagang hinahayaan niya ang strategic level na mambola siya. Ang buhay na ito ay talagang sulit. Walang paraan, ang tiwala sa sarili ng batang ito, hindi ako at ang kanyang ama ang tumulong sa kanya. Hindi may tago ni Niewuyo ang kanyang saya. Anong ginagawa mo, umaarte pala, sinasabi ko lang na ang isang madiskarteng powerhouse ay hindi gaanong katanga, at malilin lang ng ganoong kalapitang mababa ang lipad, ungol ni Shu Lingshan. Napabuntong hininga si Zhou Wangxian, nahihiya talaga ako, dahil may hukbo ng mga demonyo na tumitingin sa kanila, at ang babaeng ito na may apelyidong Lu ay medyo kakaiba. Ang babaeng ito ay ginamit ni Ye Shupai bilang isang kaldero ng pagsasanay. Ang mga bagong silang ay may mga problema. Kaya bago ako dumating, hinala ko na ang babaeng ito ay maaaring nahuli ng kapangyarihan ng mga demonyo. Siya ang ikatlong hari ng demonyo, ang eyeliner na inilagay sa lupa. Kaya't ginagamit niya ang hangin. Ang batang nagsasalita ay isang katitisuran. Mayroon lamang ang batang lalaki na hindi nagsasalita, na medyo simple at ang pangunahing karakter ng espesyal na misyon, kaya nagtagumpay siya. Sana lang ay umarte ako sa eksenang ito, para makita ito ng malinaw ng batang hindi nagsasalita. Ang totoong mukha ng babae. Nang marinig ito ng lahat sa paligid, mabilis silang umatras at kinakabahang tumitig kay Lu Feiyan. Lumang bagay, kaya alam mo na. Sinasabi nila na ang mga bibig ng mga lalaki ay nanlilinlang sa mga multo, at si Jiang ay matanda at mainit pa rin.
Si Lu Feiyan ay natatakpan ng hamog na yelo sa oras na ito, nanginginig na may baluktot na pagngisi. Tumalikod si Zhu Wangxian at nakangiting sinabi, sa simula, maaga pa sana kitang naalis. Gayunpaman, hindi ako sigurado kung gaano karaming mga tagaloob ang mayroon, at kailangan kong obserbahan. Pangalawa, tutal sasama ka kay Buyo. Kung wala kang buong pagtitiwala, hindi maginhawang magsimula. Hanggang sa mga araw na ito, ang iyong iba't ibang mga aksyon ay naglantad sa iyong kalikasan at iyong mga panlilinlang. Sa palagay ko ang plano ng Magic Wolf Finas ay halos hayaan kang magudyok mula sa likod at gamitin ako para harapin ang Sword God. Hindi masusubok ng pangkalahatang kaitian na kaharian ang tunay na lakas, tanging ang madiskarteng antas lamang ang makakasubok sa powerhouse ng eroplano. Sa sandaling matukoy na ito ang Diyos ng Espada, tiyak na pipili sila ng isang paikat na daan. Harangin muna ang pagtatayo ng teleportation array, putulin ang likod na kalsada, at pagkatapos ay magpakilos ng mas maraming powerhouse at tropa. At kung ito ay tiyak na si Mr. Ye ay hindi isang Diyos ng Espada, kung gayon ang Finas ay hindi mag-aalala at direktang pipindutan ang hukbo. Hindi sumagot si Lu Feiyan, tumingin lang kay Ye Fan na may komplikadong mga mata. Sword God. Hindi ko inaasahan na ikaw talaga ang maalamat na Sword God. Kabanata 2823 tao ka pa rin ba? Hindi nagsalita si Ye Fan, at wala siyang masabi. Kung ang Lu Feiyan na ito ay hindi kamukha ni Luo Feiyan, matagal na niya itong pinatay. Ngunit pagkatapos ng araw na ito, kahit na hindi niya ito gawin sa kanyang sarili, hindi na siya mabubuhay. Alam ko na ikaw ay malayo at hinamak na makipag-usap sa isang hamak na langgam na tulad ko. Tinawanan ni Lu Feiyan ang kanyang sarili at malungkot na ngumiti, nakakatawa. Sa pagbabalik tanaw, mayroon ako ngayon, ngunit bakas lamang ito ng hindi pagnanais ng harapin kita sa simula. Ano ang maganda sa iyo, bakit hindi mo ako magustuhan, noon pa man ay ayaw ko na. So unconvinced. Kaya, isang maling hakbang, mas malalim at mas malalim. Buwisit. Sa ganoong oras, may mukha pa ring kaawa-awa at kaawa-awa. Sa tingin mo ba may maniniwala sa kalokohan mo? Saway ng ilang katabi niya. Gayunpaman, biglang tumawa si Lu Feiyan, kasama ang isang madilim at kakaibang tawa. Hihi, hehe, haha. Habang mas tumawa si Lu Feiyan, nagiging kakaiba ang kanyang ekspresyon, na nagpapakilabot sa mga tao. Beach. Anong tinatawa-tawa mo dyan? Naghiyawan ang lahat. Sumimangot si Zhu Wangxian, bahagyang hindi mapalagay. Natatawa ako, kahit napakawiti ng matanda, pero sa kasamaang palad, nagkamali ka pa rin. Ngumiti si Lu Feiyan ng makitid, itinaas ang kanyang ulo, at tumingin ng masama at mapanukso. Hindi mo ba naisip, kahit na hindi mo kalabanin ang Sword God ngayon, pero nasa harap mo na ako, na nagpapatunay na si Ye Fan ay ang Sword God? So ano? Kahit na alam ni Finas ang impormasyong ito, huli na ang lahat. Malapit nang matapos ang teleportation formation, at huli na para pansamantalang pakilyusan niya ang hukbo. Mahinahong sinabi ni Zhu Wangxian, mayroon lamang dalawang bagay na magagawa niya. Ngunit kasama ang Diyos ng Espada at ang matandang lalaki, hinahanap niya ang kanyang sariling kamatayan. Gaano man kahusay ang pakikipaglaban ng Demon Wolf Knights, hindi sila makakalaban sa isang extra strategic level. Higit pa rito, ang ating Sword God ay maihahambing sa Demon King. Sa kanya, ang Knights of the Demon Wolf ay walang pagkakataon. Ang isa pang paraan ay ang humanap ng paraan para makalusot sa hanay ng teleportation at sirain ang progreso, para makabili ng oras at makahanap ng tulong. Gayunpaman, sa pagbabantay doon ng ating mga Special Envoy members, kung hindi dahil sa personal na pagbisita ng demonyong general, walang dapat ikatakot. To put it bluntly, kapag na-reveal ang identity mo, hindi na maipapatupad ang plano niya. Ang mga demonyo ay tuso, ngunit tayong mga tao ay hindi sila hinahayaang maglaro. Tama ka, tama ka. Tumawa ng pabirong si Lu Feiyan, sa kasamaang palad, hindi mo pa rin naiintindihan. Ang pinakamahalagang layunin ng pagpayag ko sa iyo na pumunta sa walang katapusang purgatorio. Natigilan si Zhu Wangxian, bigla akong nakaramdam ng mali. Xiao Holishan. At, sa sandaling ito, isang tawag sa telepono ang dumating. Mabilis itong kinuha ni Zhu Wangxian, ito ang technician mula sa teleportation array. Matandang Zhu. Nako. Boom, sa kabilang banda. Sa gilid ng telepono, may tunog ng bombardment. Ano ang sitwasyon? Zhou Lian Xiaozan. Silang dalawa. Tulad ng isang biglaang kabaliwan, atakihin ang aming teleportation array site. Sinisikap ng ilang iba pang sugo na panghinaan sila ng loob, ngunit sila ay malubhang nasugatan, at ang pang-emergency na protection na takip sa pinangyarihan ay halos hindi na makayanan. Bago pa man siya makatapos magsalita ay naputol na ang komunikasyon. Mapatla ang mukha ni Zhu Wangxian, at sa mga taong dinala niya sa pagkakataong ito, sina Zhou Lian at Xiaozan ang pinakamakapangyarihang monghe sa kaharian ng Kaitian. Ito ay isang mahalagang puwersa upang bantayan ang Great Array. Kung sila ay depekto, ang Great Array na nasa ilalim ng konstruksyon ay
Biglang sumugod si Zhu Wangxian kay Lu Feiyan at hinawakan ang damit ng babae. Damn! Anong ginawa mo sa kanila? Lalong tumawa si Lu Feiyan nang may pagmamalaki, haha. Lumang bagay. Hindi na ako nakakapagtaka, sila na mismo ang nagdala nito. Ako. Gustong magsimula sa mga technician. Sinong mag-aakala na may mga hanggal na darating sa pinto ng mag-isa? Akala nila ay pinahiya nila ako at binigyan si Feng Wuyo ng green na sombrero. Kahanga-hanga sila, at kampante pa rin sila. Haha. Hayop, ang dalawang halimaw na iyon. Naging abo ang mukha ni Zhu Wangxian dahil sa sobrang galit niya kaya naglabasan ang mga asul na ugat. Nataranta ang lahat at nataranta. Kung ang pagbuo ng teleportasyon ay hindi may tayo sa oras, nangangahulugan ito na ang demonyo ay magkakaroon ng maraming oras upang muling magtipon ng mas maraming tropa. Sa oras na iyon, makahawak man ang lupa o hindi, mas malaki ang babayaran nito. Nasaan ang teleportation array? Bigyan mo ako ng mga coordinate. Isang malamig at mabagsik na boses ang direktang bumalot sa ingay ng mga manunood. Lumingon ang lahat at nalaman na si Ye Fan ay may malungkot na ekspresyon sa kanyang mukha. Galit na galit si Ye Fan kaya gusto niyang laslasan si Zhu Wangxian gamit ang kanyang espada. Hindi ba niya alam na ang teleportation formation ang pinakamahalaga? Mahalagang mahuli ang especially iya, ngunit siya ay inilipat palayo sa hanay ng teleportasyon ng ganoon lang. Hindi ba nawalan siya ng pakwan at pinulot ang lingga? Ang susi ay, kinokontrol siya ng kanyang mga nakapaligid na subordinate, at hindi man lang niya ito napapansin. Kahit na ang Demon King ay matalino at si Fennes ay may magandang plano, ito rin ay ang kapabayaan ni Zhu Wangxian. Panginoong Espada Diyos. Huli na ang lahat, natatakot akong nakaraan na ito. Bago pa matapos magsalita si Zhu Wangxian, galit na si Ye Fan. Huwag magsalita ng walang kaparirikon. Bigyan mo ako ng mga coordinate. Umungol si Ye Fan, wala siyang oras na sayangin, kailangan niyang pigilan ang mahusay na porma sayon na masira. Kahit na may kislap ng pag-asa, ayaw ni Ye Fan na makitang nawasak ang mahusay na porma sayon. Kung alam kong napakatanga ng mga lalaking ito, baka ako na mismo ang mag-supervise dito. Akala ko sapat na ang pag-iingat laban sa armada ng demonyo, ngunit talagang sobra kong pinahahalagahan ang mga taong ito mula sa espesyal na sugo. Si Zhu Wangxian ay mukhang natigilan, kahit na alam niya na ang kanyang lakas ay talagang hindi kasing husay ni Ye Fan. Ngunit hindi ko inaasahan na si Ye Fan ay maglakas loob na sumigaw sa kanya, isang strategic powerhouse, 1 sa 10. Walang mukha. Siya ay medyo magalang kay Ye Fan, at bahagi nito ay magalang. Talagang hindi komportable na seryosohin. 77.51, minus 37.78. Kalmado pa rin si Lu Rongxian, ngunit malakas na sinabi sa oras na ito. Agad na tinansya ni Ye Fan ang posisyong ito sa kanyang isip. Tumalon sa hangin. Quadruple disintegration. Walang kapantay na layunin ng espada, dobleng pagkakawatak-watik. Ang enerhiya na kasing ganda ng karagatan ay lumabas mula sa katawan ni Ye Fan. Isang itim na gintong espada ang naglalagablab sa kalangitan, tulad ng itim na apoy na dragon na tumutusok sa kalangitan. Bagamat tumalon na si Ye Fan sa taas na ilang daang metro, ang biglaang pagputok ng lakas ng espada ay nagparamdam sa lahat ng tao sa isla na parang masusuffocate na sila. Sa katunayan, maliban kay Zhu Wangxian, walang sinuman ang maaaring tumayong matatag, at lahat sila ay bumagsak sa lupa sa kahirapan. Mayroong kahit ilang matataas na antas ng tao na hindi makapagtanim ng sapat upang damyugo mula sa kanilang 7 butas at samukan ng madugong tubig. Ang 6 na pares ng Dragon Scale Sword Wings na tumatakip sa langit ay biglang bumukas. 10,000 lumilipad na mga espada, nabuo ang mga pakpak ng espada, nagpapalit ng kulay sa mundo. Nakita ni Li Tongshan, Baihan at Ilya at iba pang matataas na opisyal at espesyal na sugo mula sa lupa ang eksenang ito at naramdaman ang layunin ng espada sa antas ng emperador. Ang matalim na gilid na tila tumutusok sa kanilang mga buto ay wala na sa kanilang mga katawan, at sila ay nababalot ng pawis. Basa. Kinasusuklaman lang ni Ye Fan na hindi siya si Ye Kyun sa oras na ito, kaya hindi siya direktang makapagpadala ng Dragon Shadow Fragment sa langit. Ngunit si Ye Fan ay walang oras para isipin ito. Ang espada ay lumalakad sa dragon. Ang itim at gininto ang hangin ay namamalagi sa kanyang buong katawan. Sinubukan ni Ye Fan ang kanyang makakaya na gamitin ang kanyang acceleration technique. Ang malaking Dragon Scale Sword Wings ay biglang nag-vibrate, at sa tulong ng reaction force, ang figure ni Ye Fan ay naging black gold meteor. Agad na nawala mula sa walang katapusang purgatorio, binaril sa direksyon ng Tianqing Island, at nawala. Kasabay nito, dahil sa pag-vibrate ng mga pakpak ng espada, isang marahas na unos ng sword intent ang pinalaki, at pinilit nito ang ibabaw ng dagat na lumikha ng malalim na puyaw ng tubig na may radius na higit sa 10 milya. Kitang-kita ang mga coral reef sa ilalim ng dagat. Ang dagat ay bumuo ng tsunami at bumagsak sa dalampasigan. Isang grupo ng mga tao sa isla, ngayon lang ay nabigla sa layunin ng espada na ito, at nakaramdam ng kawalan ng lakas, at sa sandaling ito, naramdaman nila ang kadiliman ng langit. Puno ng gulat ang mga mata, at ang ekspresyon ng mukha nito ay matigas, parang tanga. Isa lang ang iniisip sa kanilang mga puso, ito ba ay tao pa rin?
Paglabas ng Kabanata 2824. Lahat ng tao sa beach ay nabigla sa discolored sword intent ni Yefan noong araw na iyon. Kaya't kapag ang daan-daang metrong tsunami sa kanyang harapan ay sumugod na parang hayop, huli na ang lahat para mag-react. Sa kabutihang palad, kalmado pa rin si Zhu Wangxian. Sa isang kisap mata ng kanyang manggas, isang asul-asul na flying sword na may malamig na jade texture ay naging madilim na liwanag at biglang lumipad. Nakita ko ang lumilipad na espadang iyon na tumawid sa napakalaking alon ng saglit, at ang lamig ay direktang nagyelo sa malaking alon. Sa isang iglap, ang dalampasigan ay parang isang mahabang kahabaan ng mga bundok ng yelo, at ang temperatura ay bumagsak. Ang lahat ay nasa isang false alarm, at sila ay natigilan muli nang tumingin sila sa malaking bato ng yelo na lumitaw sa isang kisap ng mata. Nakikita pa nga nila na may malaking bilang ng mga sea creature sa iceberg na ito, na parang nagyelo ang kanilang oras. Si Li Tangshan at ang iba pa ay hindi nakaimik. Pagdating sa pagyayelo ng malalaking lugar ng tubig dagat, maraming monghe ang kayang gawin ito. Gayunpaman, hindi banggitin ang laki, ang bilis ng pagyayelo lamang ay nagparamdam sa kanila na hindi kapanipaniwala. Bukod dito, ang kapangyarihan ng Xuanming na inilabas sa sandaling ito, tumpak na pumasok sa tubig dagat na ito, at hindi nakapinsala sa mga tao sa dalampasigan, na nagpapakita ng husay. Ito ay hindi nangangahulugang isang bagay na maaaring gawin sa magdamag, ito ay dapat na napakahirap na trabaho upang makontrol ang mga detalye. Bagamat ang pamimilit ay hindi kasing husay ng layunin ng espada ni Yefan, lubos na silang hinangaan ni Zhu Wangxian. Ang bawat isa ay kailangang bamantong hininga ng may damdamin, ang 10 miyembro ng angkan ay talagang pambihira, at mahirap isipin kung anong uri ng mga karakter ang tatlo. Salamat Elder Zhu sa iyong pagliligtas. Mabilis na nagpasalamat ang isang grupo ng mga tao. Walang mood si Zhu Wangxian para pansinin sila. Ang kanyang mukha ay madilim sa oras na ito, at ang kanyang mga mata ay nakatingin sa malayong kalangitan. Na parang sa kapaligiran, ang pagtingin sa Magic Wolf sa orbit ng buwan ay talagang isang grupo. Fennes. Isang lupa, nag-aatubili ka ba? Kinagat ni Zhu Wangxian ang kanyang mga ngipin, isang galaw lang siya sa chest, at ngayon ay maaari na lamang siyang umasa na darating si Yefan sa tamang oras. Matandang Zhu, ano ang dapat kong gawin sa babaeng demonyong ito? Itinuro ng isang espesyal na sugo si Lu Feiyan at nagtanong. Ang mga mata ng lahat na nakatingin kay Lu Feiyan ay puno ng galit. Ang pagpatay sa kanya ay itinuturing na mura, na nagdulot sa atin ng labis na pagkalugi. Ganyan ang buhay, ngunit pinapatay ang napakarami sa atin. Malinaw, ang teleportation array sa oras na ito ay dumanas ng mabibigat na casualty. Mula sa pananaw ng angkan, paano maihahambing si Lu Feiyan sa mga elite ng angkan na iyon? Matandang Zhu. Bagamat mali si Lu Feiyan, nakakaawa rin siyang tao. Hindi niya ito intensyon. Humiwalay si Lu Rongshan mula sa pagkakayakap ni Chang Haotian sa oras na ito, at lumuhad sa harap upang humingi ng awa. Nang makita ang eksenang ito, si Lu Feiyan, na palaging nanunuya, ay tumingin kay Lu Rongshan ng may pagtataka. Namula ang mata niya. Lu Rongshan, anong ibig mong sabihin? Malamig na tinitigan ni Zhu Wangxian si Lu Rongshan, ang kanyang mga mata ay malungkot. Bakit, nakakaawa siya, hindi ba ang mga taong pinatay niya? Ay, hindi ko sinasadya, namutla ang mukha ni Lu Rongshan. Nagmamadaling lumapit si Chang Haotian at niyakap ang kanyang asawa, nagmamakaawa, si matandang Zhu. Si Rongzuan ay nalitaw sandali, siya ay buntis at ang kanyang kalooban ay hindi matatag, mangyaring patawarin mo ako. Huminga ng malalim si Lu Feiyan at tumawa ng malakas. Haha, Lu Rongshan, sa oras na ito, bakit ka nagpapanggap na mabuting tao? Slot ka, kung hindi mo lang binalak na patayin ang lolo mo at mangagaw. Ang trono, paanong mahuhulog ang pamilya Lu sa iyong mga kamay? Humihingi ako ng awa. Isinusumpa kita at ang pinangalan ng Chang ay hindi mamatay. I hate, bago siya. Matapos magsalita, hindi na makapagsalita si Lu Feiyan. Isang misteryosong kapangyarihan ang direktang nagpalamig sa kanyang buong katawan. Si Lu Feiyan ay naging isang ice sculpture. Isang madiskarteng kapangyarihan, paano siya makakalaban? Sa isang iglap, walang sigla, at ang kaluluwa ay nawala. Maingay. Tila nakapatay lang ng maliit na langaw si Zhu Wangxian. Wala siyang pakialam kay Lu Feiyan, napatay na. Pagkatapos magpaalam kay Nie Wuyo, tumayo siya at lumipad patungo sa teleportation formation. Nang makita ito ng lahat, mabilis nilang sinundan ng sasakyang panghimpapawid, o direktang lumipad sa hangin at hinabol sila. Tanging si Lu Rongshan at ang kanyang asawa ang naiwan na nakatayo sa harap ng ice sculpture ni Lu Feiyan. Nakatingin sa baluktot, baliw, hysterical na mukha, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng kawalan ng pag-asa at sakit. Siguro, para sa kanya, nakakagaan din. Niyakap ng mahigpit ni Chang Haotian ang asawa at bamantong hininga. Sabay-sabay. Point ng pagbuo ng teleportation array. Pagkatapos ng labanan, ito ay isang gulo. Pagkatapos ng lahat, sina Julian at Xiaozan ay nasa kaharian ng Kaitian, at ang mga puwersa sa magkabilang panig ng eroplano ng Taishi ay ang gulugod at ang antas ng kapangyarihan. At ang mga teknisyan na ito, at ang iba pang mga miyembro ng espesyal na sugo na nagbabantay, ay kanilang mga subordinate.
Ang isang grupo ng mga monghe sa Chaos Realm, Holy Realm, at maging ang duo Tian at Longevity ay ganap na mahina sa harap nila. Ang primordial na kapangyarihan ay nagngangalit, at ang mga tao ay napatay sa 78. Ang pansamantalang proteksyon na Porma Sion ay hindi isang malakas na Porma Sion para sa digmaan. Zhou Lian, Xiao Zhan, baliw ka ba? Bakit gusto mong saktan ang sarili mong tao? Si Feng Buyo ay nasa Tianxing Island. Matapos malaman ang sitwasyon, binilisan niya ang sakit dahil kay Lu Feiyan. Nang makita ang mga taong napatay sa pinangyarihan, nagtanong siya na may pulang mata. Sina Zhou Lian at Xiao Zhan ay lumingon, ang kanilang mga mata ay kumikislap na may malabong asul na halo, na nagpapakita ng isang masamang kasamaan. Siyang Master Buyo pala, bakit, gusto mo kaming pigilan? Talagang karapat-dapat kang maging isang henyo, Chaos Realm, naglakas loob ka bang makipaglaban sa ating dalawa sa Open Heaven Realm? Nakita ni Feng Wuyo ang kakaibang mga mata nilang dalawa, at naramdaman niyang may kakaibang dark energy sa kanilang dalawa, at ang kanilang mga puso ay biglang naging kahanga-hanga, ikaw. Nagkanlong ka sa Diablo. Bakit, hindi ba pwede? Ngumisi si Zhou Lian, ang Diablo ay higit na marangal kaysa sa mga tao, tulad mo. Ang ganitong uri ng tao na umaasa sa kanyang mga ninuno at minamaliit ang mga tao, walang demonyo. Tamang-tama ang pagdating mo, makikita ka naming hindi kasiya siya, dahil namatay ka, mas mabuti. Tumawa si Xiao Zhan, at agad na itaas ang iyong kamay at nakita ang isang phoenix na umaatungal. Sa isang iglap, nahati ang Fire Phoenix sa 5 ibon ng phoenix, na pinalawak ang saklaw ng pag-atake. Baliw na Dragon Blood Shi. Dragon Blood Armor. Agad na itinulak ni Feng Buyo ang kanyang bloodline at cultivation sa sukdulan. Nang makitang huli na para makaiwas ng tuluyan, isinuray-suray niya ang mga braso sa harapan niya. Ngunit ang agwat sa pagitan ng enerhiya at paglilinang ay nagpahirap pa rin sa kanya dahil sa pagkasunog ng Fire Phoenix. Gitling. Sa sandaling ito, si Zhou Lian ay nagbuhos ng isang piraso ng Ice Crystal Spike na pinalapot ng kapangyarihan ni Xuanming. Isang apoy at isang yelo, malakas na hangin at malakas na ulan, ang nagpatalo kay Feng Xiuyu hanggang sa kakapusan ng hininga. Makikipaglaro ako sa kanya, sirain mo muna ang teleportation array, mahalaga ang misyon, sabi ni Zhou Lian. Malamig na ngumiti si Xiao Zhan, tumalikod at nag-condense ng apoy sa kanyang mga kamay, at binasag ang protective formation gamit ang isang kamao. Ang ilang nasugatang teknisyan na naiwan ay nakahandusay na lamang sa lupa at nag-aatubili na nanunood. Nang makita ito, nabalisa si Feng Muyo kaya pinilit niyang mag-sprint patungo sa malaking formation. Breaking the sky and flying thunder. Ang katawan ni Feng Buyo ay kumikislap sa lakas ng kulog at kidlat, ang kanyang katawan ay biglang bumilis, at gusto niyang sumugod. Zuan Tianzhou. Si Zhou Lian ay nagtayo ng 3 Zuan Tianzhou nang direkta sa harap ni Feng Buyo, si Zuan Bing ay malamig. Umuungol. Gatlang M. Sa pilitang sinira ni Feng Buyo ang 2 haligi, ngunit nabigong masira ang pangatlo. Sinamantala ni Zhou Lian ang pagkakataon na umakyat at sinipa si Feng Buyo, na bumagal, ng isang sipa. Bang! Binasag ni Feng Buyo ang isang bato at nagsuka ng dugo. Young Master Buyo, ano ang pakiramdam na matalo ng ating maliliit na karakter? Ay nalalayan ni Feng Buyo ang kanyang tiyan at dahan-daang bumangon. Si Xiao Zhan, na nasa malaking Porma Sion, ay tumalikod at ngumiti. Kaagad, isang masa ng apoy ang pinakawalan, at ito ay direktang itinapon sa gitna ng hindi natapos na mahusay na Porma Sion. Golden Wheel, umikot ng 100 beses. Ang apoy ng Phoenix Clan ay naging daan-daang gintong mga gulong ng apoy, mabilis na tumatakbo sa mahusay na Porma Sion, pinuputol sa isang mataas na temperatura. Hindi. Gatlang M. Napasigaw si Feng Buyo sa sakit, ngunit huli na ang lahat. Kabanata 2825 Labanan at Diskarte. Ang ganitong pag-atake ay hindi may iwasang masira ang mahusay na Porma Sion. Haha, tingnan mo ang kanyang walang kakayahan na hitsura ng basura. Napakawalang kwentang tao. Haha, ito ang henyo ng pamilya Feng ni Shenlong. Isang taong gustong pumasok sa Shenlong Palace. Hindi gaano. Si Feng Buyo ay puno ng kalungkutan at galit sa kanyang puso, ngunit ngayon ang mahusay na Porma Sion ay nawasak, at kinasusuklaman niya ang kanyang sarili dahil sa pagiging walang kakayahan. Napaiyak siya ng paulit-ulit na suntok. Bakit? Bakit mo ako ginaganito? Ayaw sa akin ni Feiyan. Minasama mo rin ako. Ano bang nagawa kong mali? Iniisip mo pa ba ang asong iyon? Dumura si Zhou Lian, after playing for these days, pagod na kayong dalawa sa paglalaro. Isang batang tulad mo lang ang hindi makakalimutan ng ganyang klase ng kalapitang mababa ang lipad, tumawa si Xiao Zhan. Ang mga kuko ni Feng Buyo ay naka-embed sa palad ng kanyang kamay, at ang kanyang buong katawan ay puno ng apoy ng dragon. Sa isang malakas na dagandong, tumakbo siya pasulong, at marahas na ibinato ang kanyang mga kamao. Dragon Feast. 1,000 strikes. Tumalon si Xiao Zhan nang may matalas na mga mata at mahinahong nakahanap ng isang depekto. Sa sandaling itinaas niya ang kanyang kamay, ang apoy ng Phoenix ay naging isang matalim na palaso at pumutok. Hoksei ng puso. Bago tumama ang kamao ng dragon sa dalawa, nasaksak na ng apoy na palaso si Feng Buyo sa dibdib mula sa puwang. Paft.
Muling dumura si Feng Buyo ng isang subo ng dugo, naramdaman na ang kanyang puso ay nasunog at nawala ng malay. Napahiga siya sa likod at bumagsak sa lupa. Sina Zhou Lian at Xiao Zhan ay puno ng paghamak. Kung wala ang iyong mga matatanda, basura ka lang, Ngayon ang araw ng iyong kamatayan. Anyway, ang mapagmataas na inapo ni Feng Xiaotian ang pumutol sa kanyang ulo at iniharap ito sa kanyang Royal Highness the Demon King bilang isang pinto. Tedor na regalo. Nag-condense ng ice blade sa itaas at humakbang pasulong. Patuloy na bumagsak ang mainit na luha mula sa mga mata ni Feng Buyo. Hindi niya alam kung para ba iyon sa sarili niyang malungkot na buhay o para sa ibang bagay. Sa sandaling ito, nakaramdam siya ng kawalan ng lakas tulad ng dati. Hindi handang mamatay sa kamay ng 2 taong iyon, ngunit ano ang magagawa niya? Tulad ng sinasabi nila, ang aking sarili. Anong uri ng henyo? Isa lang itong basurang iniwan ng isang babae. Biglaan. Ang buong lupa, ang dagat, ay nanginginig. Sa himpapawid, mula sa malayo hanggang malapit, may mga pagsabog ng mga espada at dragon. Nagulat sina Xiao Zhan at Zhou Lian. Oops! Sa kanilang mga mata, kumikislap ang asul na liwanag, na parabang may alam na sila. Namumutla ang kanilang mga mukha, at tumalikod sila upang umalis nang walang pakialam sa anumang bagay. Ang pag-iwan kay Feng Buyo na nakahandusay sa lupa, blanko ang kanyang mukha, hindi niya alam kung nasaan ang makapangyarihan, ngunit malapit lang siya, at mayroong isang nakakatakot na pamimilit. Ang buong sprint ni Ye Fan ay gumalaw sa buong planeta. Nang ang isang itim na gintong espada na layunin na tumakip sa langit at araw ay dumating sa isang iglap. Nararamdaman ng lahat sa isla na malapit nang sumabog ang bulkan sa ilalim ng dagat, at kumukulo na ang tubig dagat. Ubu, whoosh. Mula malayo, bago makita ang Diyos ni Ye Fan, may 2 lumilipad na espada na naging 2 bulalakaw. Hindi man lang maririnig ang tunog ng pagbagsak sa hangin. Ang tunog ay hindi makasabay sa bilis ng lumilipad na espada. Tila 2 laser beam ang dumapo kina Xiao Zhan at Zhou Lian sa isang kisap mata. Ang 2 tao na tumatakbo palayo ay malapit nang umalis sa lupa, at ang 2 lumilipad na espada ay tuluyan ng tumagos sa kanila. Ang marahas na layunin ng espada ay biglang sumabog, na naging 2 grupo ng itim na gintong apoy. Wala pang isang segundo, ang 2 Open Heaven Cultivator ay agad na napatay ng mapanirang sword intent na ito. Nang mamatay sina Zhou Lian at Xiao Zhan, hindi nila akalain na sila ay mamamatay ng nagmamadali. Kahit na alam niyang hindi siya ang kalaban ng Sword God, hindi niya inaasahan na magiging ganito kalakas ang suntok. Lahat ng ito ay dahil galit na galit si Ye Fan. Sa oras na ito, ang kanyang quadruple disintegration, at ang kanyang double sword intent ay nagkawatak-watek, halos sa anyo ng peak energy. Napansin niya na ang mahusay na porma sayon ay nawasak mula sa malayo, at hindi na makapaghintay si Ye Fan na durugan ang 2 hanggal na ito hanggang maging abo. Kaya't hindi na ako makapaghintay na makarating sa harapan, at ginamit ko ang pamamaraan ng pakikipaglaban sa espada mula sa malayo upang patayin ang 2. Boom! Gitling! Sonic boom, matagal na. Ang shockwave na dala ng lumilipad na espada ay gumulong sa 1,000 patong ng higanteng alon. Ang malalaking pakpak ng espada ay bumukas sa likod niya, tulad ni Ye Fan na bumaba mula sa hari ng impyerno, at dumaong sa isla. Natigilan si Feng Buyo, na parang nasa panaginip, at bumulong, Emperor level. Sword intent. Bigla, naisip niya ang ilang malaking balita tungkol sa eroplanong Taishi na alam niya kamakailan. Ipinaalala nito sa akin ang ilang mga alamat at kwento sa Earth. Ikaw ang Diyos ng espada. Si Ye Fan ay wala sa mood na makipag-usap sa kanya nang walang kaparirikon, at tinitigan siya ng diretsyo, nagtanong, ang teleportation array, maaari ba itong ayusin? Dahan-daang tumayo si Feng Buyo. At napalunok. Hindi pa siya nakakaramdam ng ganitong kagimbal-gimbal na pamimilit, kahit sa alyansa ng angkan. Ito ba ang Imperial Sword Intent? Ito ba ang eskrimador na makakalaban sa Demon King? Tumingin si Feng Buyo kay Ye Fan na may mapurol na ekspresyon. Bakit ka nakatayo? May itatanong ako sa'yo. Bahagyang nagtaas ng boses si Ye Fan, binubugbog ba ang batang ito ng katangahan? Biglang nagising si Feng Buyo at tumingin sa isang malaking formation na may mga bakas ng apoy. Imposibleng ayusin. Ang huling reinforcement ay hindi pa nakumpleto. Ngayon ay maaari na lamang natin itong basagin at muling itayo. Ngunit dahil sa problema ng mga hilaw na materyales, ang muling pagtatayo ay aabutin ng maraming oras. Siguro, ilang buwan pa para makumplito. Huminga ng malalim si Ye Fan, sinusubukang huwag hayaang sumabog ang kanyang galit. Kung hindi, nag-alinlangan siya kung kayang tiisin ng maliit na planetang ito ang kanyang galit. Sa dinadaanan niya kanina lang, malinaw na naramdaman niya na napakaliit talaga ng lupa. Kung ililipat niya ng kaunti ang katotohanan, maaari itong magdulot ng global mutation, at maaaring mangyari ang malawakang pagkalipol. Hindi nakakagulat na ang maalamat na Devil Emperor ay sumisira ng mundo sa bawat pagliko. Hindi pala siya nagyayabang. Kalma, kalma. Binalaan ni Ye Fan ang kanyang sarili sa kanyang puso na kailangang may iba pang paraan. Biglang napansin ni Ye Fan na may mali. Napatingin siya sa direksyon ni Xiao Zhan at Zhou Lian na ngayon lang pinatay. Ayan, may natitira pang kaunting hininga ng demonyo.
Hindi ito ang kapangyarihan ng galit. Maingat na kinilala ito ni Ye Fan at nalaman niyang iba ang kapangyarihan ng galit na naramdaman niya kay Ye Shupi noong nakaraan. Sa madaling salita, hindi naniniwala ang dalawang lalaking ito kay Ailaris. Maaaring ito ay may iba pang demonyong hari na nakialam sa operasyong ito. Iba pang mga demonyong hari. Iyan ay sumimangot si Ye Fan at biglang may naintindihan. Damn! Pinagalitan niya ang kanyang sarili dahil sa pagiging tanga, at pagkatapos ay biglang tumalon sa hangin, agad na lumipad ng libu-libong metro sa kalangitan. 10,000 lumilipad na mga espada ang nagsampa at lumipad palabas sa lahat ng direksyon. Ang radius ng 12 ng milya ay biglang natakpan ng lumilipad na mga espada ni Ye Fan. Ang kamalayan ni Ye Fan ay kumalat din sa isang iglap, gamit ang lumilipad na espada bilang daluyan upang patuloy na palawakin ang kamalayan. Tumingin si Feng Buyo sa lumilipad na espada na nasa buong kalangitan at hindi makita ang kanyang ulo, natigilan. Nakita na niya ang swordsmanship, at sa parehong oras, nakita niya ang ilan sa mga envoys ng swordsmanship, pero ang ganitong uri ng swordsmanship ay isang bagay pa rin na kayang gawin ng mga tao. Sword God. Hindi nakakagulat na tinawag siyang Sword God. Hindi lang si Feng Buyo, kundi pati si Zhou Wangxian, na nagmamadaling bumalik, ay malayo rin, at huminto. Sa pagtingin sa lumilipad na mga espada sa kanyang harapan, ang kalangitan ay tila nag-alab sa layunin ng itim na gintong espada na ito. Si Zhou Wangxian ay nalilito, hindi alam kung ano ang ginagawa ng Sword God. Samantala, malayo sa orbit ng buwan. Sa pagiging ina ng Demon Wolf Knights, nakatayo si Fina sa command room, pinagmamasdan ang asul na planeta sa pamamagitan ng kristal na bintana. Mayroon ding grupo ng mga mabangis na general tulad ng Firewolf School. Panginoon, tingnan mo, naghintay si School na may pagtataka. Dahil, sa kalangitan sa itaas ng asul na planeta, kahit na ito ay pinaghihiwalay ng 108,000 milya, makikita mo ang isang itim at gintong halo na kumukutitap. Makikita ito sa ganoong kalayuan, at makikita kung gaano kalaki ang coverage area sa planeta. Ano? Bakit biglang lumabas? Ngumisi ang napakalaking lobo na bibig ni Fenus na may misteryosong ngiti. Ito ang lumilipad na espada ng Diyos ng Espada. Ano? Isang grupo ng mga Devil Wolf Warriors ang puno ng pagkabigla. Ilang lumilipad na espada ang aabutin para sakupin ang ganoon kalaking kalangitan. Sa wakas ay nalaman niya, ngunit sa kasamaang palad. Huli na ang lahat. Ang malakas ay kadalasang may masamang ugali ng labis na kumpiyansa. Ngunit hindi nila alam na ang pakikipaglaban ay maaaring maging kumpiyansa at madiskarteng, ngunit nangangailangan ito ng pagpapakumbaba. Buo, magpadala ng order, pupunta tayo sa lupa. Bagamat ang mga general ay hindi masyadong naiintindihan ang sinasabi ni Finas. Ngunit nang marinig niya ang ekspedisyon, biglang nag-init ang kanyang mga mata, puno ng hangarin sa pakikipaglaban. Sundin mo ang iyong mga utos. Ang iyong Panginoon. Kabanata 2826 na Liquid Transfer. Ang tatlong interstellar battleship ng Knights of the Demon Wolf ay parang tatlong gumagalaw na kastilyo. Ang totem ng serpent sa hardin ng Eden ay kumikinang na may mahinang berdeng kinang. Isang bahid ng asul-puting apoy ang bumaril mula sa makina. Mabilis na nakatakas mula sa orbit ang tila clumsy na barkong pandigma at nagtungo sa lupa. Sa oras na ito, ang pagbuo ng teleportasyon ay nasa ibabaw ng lugar ng dagat. Sa pamamagitan ng 10,000 lumilipad na mga espada na pinakawalan ni Ye Fan, alam na alam niya ang nakapalibot na hangin at damo. Ang dagat ay tila kalmado, ngunit palaging nararamdaman ni Ye Fan na may nakakubli sa kailaliman ng karagatan. Malinaw, matuklasan man ang kanyang pagkakakilanlan bilang Diyos ng Espada o hindi. Ang unang layunin ng Diablo ay dapat nasirain ang hanay ng teleportation. Sina Xiao Zhan at Zhou Lian ay kumpi lamang ng kanyan. May mga tao sa likod ng mga eksena na gumagamit ng mga ito upang makumplito ang planong ito. Ang layunin din ay maiwasan ang head-to-head confrontation. Gayunpaman, para sa isang mahalagang plano, ang mga tao sa likod ng mga eksena ay tiyak na mga siwa nito ng malapitan. Sa sandaling naisip ito ni Ye Fan, pinalawak niya ang kanyang saklaw sa paghahanap. Pagkatapos ng ilang maingat na paghahanap, talagang napansin ni Ye Fan na sa timog kanluran, sa isang lugar ng dagat, ang kanyang kamalayan ay naharang. Talagang tama. Hindi nagatubili si Ye Fan na hayaan ang mga lumilipad na espada sa lugar na iyon na sumabog kaagad sa malalim na dagat. Ang itim at gininto ang mga ilaw ng espada ay tumagos sa malalim na dagat, at ang paglaban ng tubig sa dagat ay hindi nakikita. Sa kailaliman ng karagatan, biglang bumukas ang isang pares ng asul na mata. Ang figure ni Ye Fan ay dumating sa isang iglap, at dumating sa lugar ng dagat na katatapos lang niyang inatake. Kasabay ng pag-wave ng kanyang kamay, bumalik si Feijian para multuhin siya. Pumunta. Sumimangot si Ye Fan, iniwasan ng lalaking ito ang kanyang lumilipad na espada, iyon lang. Ang problema ay wala ito dito sa isang iglap. Paano siya gumagalaw? Sa oras na ito, matagal nang na-overdose si Zhou Wangxian. Lord Sword God? Naging pabaya ako, nahihiya ako. Sinisi ni Zhou Wangxian ang kanyang sarili at inis, at ikinulong ang kanyang mga kamay. Ngayon lang, may napansin ka bang umaalis dito? Tanong ni Ye Fan. Natigilan si Zhou Wangxian. Ano?
May mga kalaban dito kanina lang. Hindi kontrolado ni Ailaris ang dalawang subordinate mo. Nakita ko ang kapangyarihan ng pananampalataya kay Ailaris, at iba ito. Ibig mong sabihin, ito sa isang aksyon, ibang puwersa ang namagitan. Solemn na ang mukha ni Zhou Wangxian. Tumango si Ye Fan at sinabing, sigurado akong may malalim na dagat dito, may isang lalaki na nagtatago kanina. Ang taong iyon ay dapat ang isa na palihim na nagpapadala sa Earth, ngunit ang aking diskarte sa pakikipaglaban sa espada ay nabigo sa kanya. Ilang saglit lang ay parang nawala na siya. Ngayon, kahit na ito ay isang space teleportation spell, dapat mayroong mga pagbabago sa espasyo. Marami na akong nakitang teleportasyon, ngunit wala sa mga ito ang kasing bilis na ngayon at hindi ma-detect. Sumimangot si Ye Fan, sino ito? Malalim na dagat, nawala sa isang iglap. Napaisip si Zhou Wangxian, pwede ba? Sino ang iniisip mo? Nagmamadaling tanong ni Ye Fan. Bagamat hindi kasing taas niya ang kapangyarihang panlaban ni Zhou Wangxian, ang 10 miyembro ng angkan ay dapat na mga taong may kaalaman. Kung talagang ang demonyo ang akala ko. Magulo, pangit ang mukha ni Zhou Wangxian. Alin ito? Tulad ng tanong ni Ye Fan, tumunog ang telepono. Nakita ni Ye Fan na si Feng Yaoying ang tumatawag. Bumilis ang tibok ng puso ni Ye Fan. Yingying, anong problema? Doon, medyo hindi mapakali ang boses ni Feng Yaoying. Asawa. Ngayon lang, may lumabas na babae nang wala sa oras. Siya, gusto daw niyang makipag-chat sa iyo at hiniling na tawagan kita, sabi ni Feng Yaoying. Ayos ka lang ba? Tanong ni Ye Fan. Hindi na nagsalita si Feng Yaoying. Sa halip, ito ay isang malamig at tamad na boses. Huwag kang mag-alala, Sword God, bagamat gusto ko talagang punatan ang dalawang magagandang mukha na ito. Ngunit ang pagkuha ng mga hostage upang pilitin, tulad ng isang mababang antas at bastos na bagay, ang bulgar na basura lamang ang gagawa, at hindi namin ito hinahamak. Ang mga mata ni Ye Fan ay nagpakita ng bakas ng pagpatay na layunin, sino ka? Sa ilalim ng trono ng paninibugho, commander ng Demon Whale Army, Diffel. Malamig na ngumiti si Duffy, ang sword intent ng Sword God ay talagang makapangyarihan, muntik na akong matamaan sa iyo. Sure enough, siya ang pangalawang hari ng demonyo. Kaya niya talaga, at hindi ko man lang napansin. Kung tutusin, siya ay isang potensyal na powerhouse na maaaring makipagkompetensya sa hari ng demonyo, kaya kailangan kong maging mas maingat. Ang lahat ay para sa maayos na operasyon ng plano. Upang, be honest, sinabi sa akin ni Finis ang tungkol sa planong ito, kaya hindi ko maitago. Iniisip ko pa rin na gumawa siya ng kaguluhan. Ngayon tila ang malaking ulo ng lobo ay maalalahanin, at ang iyong layunin sa espada ay talagang isang banta. Fennius, Sai. Tinapik ni Zhou Wangxian sa gilid ang kanyang noo. Nenes din si Ye Fan na siya ay pabaya, dahil ang mundo ay isang estratehikong lokasyon na kailangan ng pangalawa at pangatlong hari ng demonyo. Kung gayon, walang dahilan kung bakit walang pakialam ang pangalawang haring demonyo, at ang pangatlong haring demonyo ang tanging may pananagutan. Lalo na kung ang unang pagtatangka ay hindi matagumpay. At ang pangalan ng kanyang Sword God, kapag natunto na mula sa lupa, siguradong papansinin nila. Makatuwiran na sina Jeros at Ailaris ay magkasamang magpapadala ng mga demonyo para hulihin sila sa hinaharap. Anong gusto mo? Tanong ni Ye Fan sa malalim na boses. Sword God, huwag kang kabahan, bakit hindi ka muna huminahon, bumalik ka sa isla, umupo at mag-chat. Dapat ay ipinadala na si Finis at papunta na. Gusto rin niyang makatagpo ng personal saglit, ang maalamat na Emperor-level swordsman, bakit hindi bigyan ito ng pagkakataon? Mapaglarong ngumiti si Delphi, huwag kang magalit, hindi malulutas ng galit ang problema, tama ka ba? Ibinaba ni Ye Fan ang telepono at tumingin kay Zhou Wangxian sa tabi niya. Ano ang pinagmula ng Delphi na ito? Mapait na ngumiti si Zhou Wangxian, kanina ko lang iniisip, kung kaya niyang mawala sa malalim na dagat sa isang iglap, siya kaya iyon. Hindi ko inaasahan. Ang demonyong ito ay nasa ilalim ng upuan ni Jeros, isa sa pinakamagaling. Isang estratehikong antas ng powerhouse. Anuman ang kapangyarihan ng pananampalataya, ang kanyang lakas ay dapat na pangalawa lamang sa antas ng Demon King. Hindi tulad ng matatalinong general tulad ni Fennis, ang Delphi ay isang out-and-out combat powerhouse. Ang katawan nito ay isang sinaunang demonyong balyina, ngunit ang lahat ng mga demonyo ng sinaunang pamilya sa pangkalahatan ay napakalakas. Dahil ang mahihinang sinaunang mga demonyo ay hindi mabubuhay hanggang sa kasalukuyan, hindi sila maaaring tumagal ng napakaraming panahon. Ang pamilyang Delphi na ito ay halos nasa lumang pugad lamang ng Jeros, ang walang katapusang dagat lamang. Ang Delphi ang pinakamaganda sa mga sinaunang demonyong balyina. Isang sinaunang demonyo na naman ba? Nanlumos si Ye Fan, at nakakainis siya noong nakilala niya ang sinaunang babaeng uod ni Gretna noon. Kahit na ang Delphi na ito ay hindi kasing lakas ng Demon King, tiyak na hindi ito mas mahina. Ang batas ng eroplano ng Delphi ay medyo espesyal, isang malakas na pagmamanipula ng mga likido. Karaniwang tinatawag na liquid transfer, ngunit tinatawag ding liquid control, liquid transfer, at iba pa. Hindi ko pa talaga nakita, narinig ko lang na basta liquid, kahit ano pa yan, pwede na sa isang iglap.
Ang ganitong uri ng kontrol ay maaaring ganap na balewalain ang espasyo, distansya, bagay, at iba pa. Kung iisipin, dapat ay pinalitan nito ang tubig dagat sa gilid ng walang katapusang purgatorio. Isa itong sinaunang demonyong balyina, at maaari itong maging likido ng mag-isa, kaya ang pagpapalit ay makukumpleto sa isang iglap. Ikaw fan, hindi napigil ang matigilan. Ang panuntunang ito ay tila isang maliit na juggling act, ngunit sa katunayan, hanggat iniisip mo ito ng ilang sandali, makakaramdam ka ng matinding takot. Liquid, alam mo, aling buhay ang walang likido sa katawan. Bukod dito, ang lupa ay maaaring pito ang lahat ng nasa itaas ay natatakpan ng tubig. Kabanata 2827 maging tapat. Siyempre, ang kontrol na ito ay tiyak na hindi mapipigilan. Kung maaari mong talagang balewalain ang kalaban, agad na ilipat ang mga likidong sangkap, at gawing tuyo ng tao ang kalaban, kung gayon natatakot ako na ito ay talagang hindi magagapi. Sa harap ng ilang kalaban na may katulad na lakas, natural na maaabala ang mga batas sa eroplano ng Delphi. Gayunpaman, hanggat ang likido sa labas ay kinokontrol, maaari itong magdulot ng napakasindek na kabagsikan. Kasama, ang mga aksyon nito, ay magiging mailap din. Hey! Mapait na ngumiti si Zhu Wangxian, halatang alam niya na nakatagpo siya ng napakahirap na powerhouse. Kung ito ay laban sa akin, Jerose tiyak na hindi kailangan upang ipadala Delphi sa Earth. Ang Demon Whale Core ng Delphi ay palaging isang mahalagang puwersa sa pagharang sa hukbo ni Satanas. Sa pagkakataong ito na talaga ang liwanag ng Diyos ng Espada, at narito ang bayaning si Delphi. Alam din ni Jerose na ang pangkalahatang Diablo ay hindi banta kay Lord Sword God. Lumulubog ang mukha ni Yefan. Parang si Delphi kay Jerose kung ano si Fafnir kay Gerd. Lahat sila ay mahihirap na karakter na pangalawa lamang sa Demon King. Hindi nakakagulat na si Finis ay hindi nataranta at umupo ng matatag sa Dao Yute. Ito pala ay may mga ganitong masters na nagtatrabaho ng palihim. Hindi na nagsalita pa si Yefan, tumayo siya at bumalik. Lord Sword God, saan ka pupunta? Bumalik ka. Gawin ito sa Delphi. Makipag-ayos. Hindi natatakot si Yefan kay Delphi, kahit na sumama ito kay Finis, hindi matatakot si Yefan. Kaya lang once na maglaban sila sa strategic level, siguradong matatapos na ang Earth. Kahit na ang dalawang lalaking ito ay mas kinakabahan kaysa sa kanya. Dahil kapag ang lupa ay nawasak at ang espiritual na enerhiya ay nawala, ang teleportation array ay hindi madaling itayo. Kung wala ang base na ito, haharinjan nila ang linya ng depensa ni Satanas, at magkakaroon ng butas. Sa makatuwid, iiwasan ng Delphi at Finis ang malalaking digmaan. Para kay Yefan, ang layunin niya ay pumunta sa alyansa ng Angkan. Kung mayroong isang paraan upang malutas ang problemang ito, kung gayon ang natitira ay maayos. Dahil gustong magsalita ni Finis, tingnan natin kung ano ang ibig sabihin ng Diablo. Sinira ng pangalawa at pangatlong hari ng demonyo ang pagbuo ng teleportasyon. Natatakot akong kunin nila ang buhay ng mundo bilang isang hostage at pagbabantaan tayong isuko ang lupa. Nagmamadaling sumunod si Zhu Wangxian. Hindi, gamit ang mga pagbabante ng hostage, ang Demon King ay hinamak na gawin ito. Kahit makapangyarihang mga demonyong tulad nila ay hinahamak ito. Mas mahal ng mga demonyo ang mga balahibo kaysa sa mga tao. Sa larangan ng digmaan, ang mga sundalo ay palaging mapanlinlang, at ang pagsasabwatan ay isang bagay. Sa pribado, gamit ang they look down on such kasuklam-suklam at mababang antas na mga trick. Kung hindi, Delphi ay hindi kailangang maging kaya mahirap sa lahat, lamang banta sa akin sa lahat ng mga tao. Sa kanyang kakayahan, tinatansya na ang pagpatay sa karamihan ng mga tao sa mundo ay ilang segundo lamang. To put it bluntly, gusto nila mukha at reputasyon. Sa ganitong paraan lamang sila maaaring igalang at magkaroon ng tuloy-tuloy na daloy ng mga paniniwala. Pumatay ng mga manok at kumuha ng mga itlog, at mabaho ang reputasyon ng iyong sarili at ng Diablo, ang Diablo ay hindi magiging hanggal, umiling si Yefan sa kanyang kalsada. Tumango si Zhu Wangxian, tulad ng inaasahan kay Lord Sword God, marami siyang koneksyon sa ilang malalaking demonyong hari, at talagang naiintindihan niya ang sikolohiya ng mga demonyo. Bagamat madalas na brutal ang pagpatay ng mga demonyo, talagang binibigyang pansin nila ang kredibilidad at dangal. Tama yan. Pero kahit na ganoon, parang wala tayong masyadong leverage para protektahan ang Earth. Pagkatapos ay bitawan mo ang planetang ito at hayaan ang Diablo na pangalagaan ito, o may magagawa ka ba? Tanong pabalik ni Yefan. Ako. Mukhang mapait si Zhu Wangxian. Sa pagbabalik tanaw, ang estratehikong pag-iisip ni Finis ay napakalinaw. Ang unang hakbang ay tiyak na sirain ang hanay ng teleportation, upang hindi ka makapag-drawing ng mga reinforcement. Ito ang pinakamalaking bargaining chip at ang batayan ng kanilang negosasyon. Ang susi sa buong plano ay sirain ang timing ay hindi mo mahaharangan o ako. Kaya, ang pagpapadala sa iyo sa walang katapusang purgatorio at ang pagsuporta sa ating dalawa sa parehong oras ay talagang isang matalinong panlilinlang. Kapag wala ka ng reinforcements, tapos kahit tumabi ako sa iyo, kakampi mo silang dalawa. Isang madiskarteng antas, at least kaya kung protektahan ang sarili ko.
Kung hindi ako isang Diyos ng espada, ngunit isang ordinaryong magsasaka ng lupa, kung gayon sila ay nanalo sa ngayon. Ang mga negosasyon ay nailigtas, kayong 10, maaari ka lamang bumalik sa kawalan ng pag-asa. Sa makatuwid, ang alyansa ng tao ay nawala, at ito ay ganap na nawala, at ang inisyatiba ay nasa mga kamay ng mga demonyo. Ito ay lamang. Dahil sa aking pag-iral na nag-aalala sila at nag-aalala na may gagawin akong hindi nais sa kanila. Kung hindi, bakit sa tingin mo? Kailangang seryoso silang makipag-ayos sa akin. Upang sabihin ng tahasan, hindi sila mapalagay at kailangang makipagkasundo sa akin. Siyempre, pabaya din ako, dapat personal kong bantayan iyong teleportation formation, kung hindi, walang ganito. Nagsisi si Yefan, ngunit huli na ang lahat. Lord Sword God, mukhang binibigyan mo ng malaking kahalagahan ang teleportation formation na ito. Naghinala si Zhu Wangxian. Pupunta ako sa alyansa ng clan, mas maaga mas mabuti, sabi ni Yefan. Nang marinig ito ni Zhu Wangxian, agad siyang natuwa. Ayan, magaling. Dapat kang pumunta sa alyansa ng angkan, sarili nating mga tao. Makikilala mo ba ang iyong mga ninuno at babalik sa angkan at babalik sa pamilya Shenlang? Oh, nandyan pala ang tatay mo. Tawa ng tawa si Zhu Wangxian sa tabi niya. Kung maaari niyang anyayahan si Yefan pabalik, makakapagligtas din siya ng ilang mukha. Si Yefan ay masyadong tamad na sumagot, kaya hindi niya masabi sa kanya na siya ay bibisita sa Dragon Palace, tama ba? Yun pa rin ang uri ng tao na maaaring umiiwas sa pamasahe at makalusot. Ang walang katapusang purgatorio. Sa dalampasigan, hindi mapakali si Feng Yaoying, hindi dahil sa takot, ngunit medyo nakakatakot lang. Titig na titig sa kanya ang katabi niyang babae, na parabang pupulutin ang balat niya. Malinaw na nakikita ang mga buto. Ang babae ay may melon-sided na mukha, napakarilag makeup, at mahabang buhok ay deep sea blue. Kakaiba, ang buhok ay parang mga piraso ng kwarta, translucent, lumulutang sa hangin, at may mga bulan ng hangin dito. Sa unang tingin tignan mo, parang ilang asul na lobo, na pumapagaspa sa ulo ng babae. Siya ay may malamig na ugali, matikas at marangya, nakasuot ng sea blue na damit, very eye-catching ang kanyang figure, siya ay isang malamig na dilag na may kakaibang hitsura. Miss, ibinuka ni Dai Erfei ang kanyang bibig na may ngiti sa kanyang mga labi. Nanginginig si Feng Yaoying, iniisip kung paano siya naging kapatid. Napakaganda mo, nagpaplastikan ka ba? Pinutol ang talukap ng mata. Matambok ang ilong. Balita ko, uso kayong mga tao, di ba? Si Feng Yaoying ay medyo nataranta, at likas na umiling, hindi. Walang pagsasaayos. Hindi. Biglang tumitig si Delphi sa kanyang mga mata at galit na galit. Ipinatong niya ang kanyang mga kamay sa kanyang balakang na may kislap ng selos sa kanyang mga mata. Naglakas loob ka bang manampa na hindi ka nagpa-plastic surgery? Hindi kaya natural na maganda ka? Takot na takot si Feng Yaoying kaya tumibok ang kanyang puso. Nang makita ang likod, Commandant Siniewuyo sa kanya. Feng. Mukhang may na-realize si Yaoying, kaya awkward siyang ngumiti at sinabing, I lied to you, I fixed it. Si Delphi ay parang simoy ng tagsibol sa isang iglap, na nagpapakita ng isang malambot na ngiti. Tama, demonyo ka man o tao, ang pinakamahalaga ay honesty. Sasabihin ko lang. Bakit ang ganda-ganda ng facial features mo, kaya sa likod pala ginawa? Pero maganda ang ugali at figure mo miss, gamit mo anong skincare products ang gusto mo. Irerekomende mo ba ito sa kapatid ko? Umupo si Delphi sa tabi ni Feng Yaoying ng buong pagmamahal, at pagkatapos ay sinimulang sukatin ang babae. Tila ito ay isang three-dimensional na paghahambing ng dalawa. Iiyak na sana si Feng Yaoying, sobrang neurotic ba ang demonyong ito? Medyo nanlumo si Shu Lingshan sa tabi niya. Bakit siya interesado kay Feng Yaoying? Hindi kaya masama ang hitsura niya? Miss, sa pamilya mo, ikaw ba ang pinakamaganda? May mas maganda pa ba sa'yo? Nakangiting tanong ni Delphi. Siyempre meron, average lang ako. Sabi ni Feng Yaoying. Nang matapos siyang magsalita ay biglang naging malamig ang ngiti ni Delphi, Talaga? Ano ang hitsura ng ibang mga dalaga? May mga larawan ka ba? Napagtanto ni Feng Yaoying na mali ang sinabi niya, at ang kanyang mukha ay namutla. Ying-Ying, huwag kang magsalita ng kalokohan. Ano ba ang pagiging mahinhin sa ganitong oras? Ako, hindi narinig ang sinabi ni Miss Delphi. Kailangan mo bang maging tapat? Nagmamadaling sumaklolo si Niewuyo at nakangiting sinabi, Miss Delphi, ang aming pamilya Ying-Ying ang pinakamaganda. Sinabi niya lang yun dahil hindi siya kumpiyansa. Siyempre, hindi niya may kukumpara sa iyo. Ay, ganun pala lola, nagbibiro ka talaga. Malayo ako. Kamakailan lang ay nasa ilalim ako ng dagat. Hindi ko ito inalagaan ng mabuti, at ang aking balat ay hindi maganda ang kondisyon. Nahihiyang tinakpan ni Delphi ang mukha niya. Ang tatlo ni Niewuyo ay ngumiti at tumango bilang pagtutulungan, abala sa pagsasabi ng ilang mga papuri. Biglang napawi ang ngiti ni Delphi at bumangon. Ang figure ay naging isang masa ng tubig dagat. Kasabay nito, ang pangunahing katawan ay lumitaw sa dagat. Diyos ng iyong espada, bumalik ka.
Nagpakita si Delphi ng inusenteng ngiti na parang isang babae, at kumaway kay Yefan na papalapit sa malayo. Kabanata 2828 Madidismaya ka. Si Yefan ay nasa malayo, at nakita niya na si Delphi na may kakaibang buhok ay tumatalon sa dagat. Ang babaeng ito ay mukhang makulit, ngunit siya ay talagang maingat. Mukhang handa na ito para sa pinakamabilis na paglipat ng likido anumang oras. Lord Sword God, itong demonyong ito ay si Delphi. Balita ko ay labis siyang nag-aalala sa kanyang hitsura. Kumpara sa kanyang magagandang babae, madalas niyang diretsahan ang kanyang mukha. Nais din niyang maging reyna ng Jeros, at katulad ng maraming babae sa ikalawang kaharian. Maraming mga tao ang nasaroon ng anyo niya sa kompetisyon para sa pabor. Kaya lang, hindi kailanman sinadya ni Jeros na maging isang reyna, at si Delphi ay malakas at palaging nagpapasaya sa kanya. Pinaalalahanan siya ni Zhu Wangxian sa pamamagitan ng voice transmission, tulad ng distansya, ang mga salita ay maririnig na ni Delphi. Marami kang alam, mahinang sabi ni Yefan. Narinig ko lang ang tungkol dito, hindi ko alam kung totoo o hindi, nakangiting sabi ni Zhu Wangxian, na may bakas ng pag-aalala sa kanyang mukha. Brother Sword God, opisyal na tayong nagkita, Little Sister Delphi. Yung mga espadang ginamit mo lang ay kinilabutan ako. You can't be so rude to girls, Delphi wagged her fingers playfully. Narinig ko na ang iyong katawan ay isang sinaunang balyena ng demonyo, ang pinakabata sa mga sinaunang demonyo ay nabuhay ng daan-daang libong taon, hindi mo ba sinasabi sa aking kapatid na huwag magdusa? Tanong pabalik ni Yefan. Natigilan ang ekspresyon ni Delphi, at naiinis siyang tumingin kay Zhu Wangxian sa likod niya. Ang paraan ng pagkalkula ng edad ng ating mga demonyo ay iba sa paraan ng mga tao, hindi ba, Lolo Zhu? Haha. Oo, si Miss Delphi ay talagang bata at maganda, ngumiti si Zhu Wangxian bilang pagtutulungan. Dumaong si Yefan sa dalampasigan, at ang mga miyembro ng pamilya ay nakahinga ng maluwag. Ying-Ying, Shanshan, Ma'am, maganda ba ang pakikitungo niya sa iyo? Tanong ni Yefan. Umiling si Feng Yaoying, ngunit wala siyang masyadong pakialam sa nangyari ngayon. Okay lang, hindi naman talaga masama, parang bata, sundan mo lang siya at kausapin, nakangiting sabi ni Niewuyo. Biglang bumagsak ang malamig na presyon sa dalampasigan. Lola, anong ibig mong sabihin? Sinabi mo lang bang maganda ako, pero peke lahat? Tanong ni Delphi na may halong ngiti. Ako, hindi ko rin sinasadya, namutla ang mukha ni Niewuyo. Direktang hamarang si Yefan sa harap ng kanyang ina, at ang sword intent portion ay biglang nag-counter-attack. Ito ay parang isang epee na dumaan sa 8 wastelands, na nag-aalis sa nakapalibot na madilim at mapang-ipong hangin na parang ulap. Ano, kailangan mo akong turuan ng nanay ko. Ang buong walang katapusang purgatorio ay agad na magulo at maigting. Bagamat isa lamang itong mapilit na paghaharap sa pagitan ng isang tao at isang demonyo, tila may milyon-milyong bayani sa magkabilang panig. Tumabi si Zhu Wangxian at hindi napigil ang lumunok, hindi naglakas loob na magpahangin. Ang ganitong mapilit na paghaharap ay hindi kailanman nakita sa alyansa ng angkan. Ang dalawang ito ay ang nangungunang tatlong antas na master ng eroplano. Pagkaraan ng ilang sandali, ipinakita ni Delphi ang isang malamig at magandang ngiti, na pinawi ang kanyang pamimilit. Sa isang iglap, tila nagbago na siya mula sa isang mapaglarong babae tungo sa isang marangal na reyna. Biro lang, bakit kinakabahan ng Sword God? Nang makita ito, pinawi ni Yefan ang kanyang presyon. Si Niewuyo mula sa likuran ay tumingin sa kanyang anak na may komplikadong mga mata, puno ng pagmamalaki at pag-aalala. Ito ay ganap na kapangyarihan, ang dignidad na maaaring makuha. Kung wala si Yefan, ang kanilang pamilya ay nakayuko lamang hanggang sa kanilang mga tuhod, nanginginig sa takot. Gayunpaman, patuloy ding hinahamon ni Yefan ang limitasyon para sa kanila. Masyadong mabigat ang pasanin sa mga balikat ni Yefan, at nag-aalala siya na baka isang araw ay madaig niya ang kanyang anak. Marahil, kapag isang pangkaraniwang tao, walang ganoong mga kaguluhan. Sayang, ang pamilya nila, wala nang babalikan. Nakahinga rin ng maluwag si Zhu Wangxian, kung lalaban ito, matatapos na ang mundo. Isang malabong asol ang sumili sa mga mata ni Delphi, at pagkatapos ay lumitaw siya sa dalampasigan. Hindi mo naman kailangan ng babaeng bangkay na to, di ba? Itatago mo yan bilang dekorasyon. Ang tinutukoy niya ay ang ice sculpture ni Lu Feiyan. Siya ay kay Miss Delphi, maaari mong gawin ang anumang gusto mo. Ngumiti si Zhu Wangxian. Tumingin si Delphi kay Zhu Wangxian ng pabiro, Zhu Wangxian, hindi ka simple. Sinadya kong hindi siya magtanim ng seeds of jealousy, sa'yo, para lang hindi ma-expose sa'yo. Ako, hindi ko inaasahan. Nagdududa ka pa rin. Sayang naman yung mga subordinate mo medyo makulit. Zhou Lian at Xiao Zhan, kontrolado ba talaga sila ng mga binhi ng selos? Napabuntong hininga si Zhu Wangxian, dapat ay napansin ko na ang dalawang idiot na iyon ay lalong naging exaggerated sa kanilang selos kay Xiuyo. Pabaya, wag mong maliitin ang sarili mo. Kung hindi si Venus ang gumawa ng layout this time, kung ako, baka na-expose ka na. Mas nag-isip si Venus at gumawa ng mga tagumpay mula sa iyong mga nasasakupan. Inabot ni Delphi at hinaplos ang ice sculpture ni Lu Feiyan. Siyempre, salamat sa iyo,
Ang saya ko, pangit. Nakarinig na lang ako ng putok. Ang ice sculpture ay direktang hinaipan sa hindi mabilang na piraso. Bulalas ni Feng Yaoying, tinakpan ang kanyang bibig, puno ng pagtataka ang kanyang mukha. Patay na siyang lahat, ikaw naman. Hindi maiwasang magtanong ni Shu Lingshan. Nagkibit balikat si Delphi, hindi naman, hindi ako masaya kapag nakikita ko ang mukha na ito. Pagkasabi nun, tumingin si Delphi sa langit. Itong malaking ulo ng lobo, mukhang matatagalan bago makarating dito. Ang ganda ng tanawin dito, morning tea muna tayo. I saw Delphi take her fingers towards the ocean. Kaagad, ang tubig ng dagat, tulad ng isang masunerang lingkod, ay naging mga magagandang mesa at upuan, at lumipat sa dalampasigan. Halatang likido ang lahat, ngunit ni isang patak ay walang kumalat, parang lahat sila ay nababalot ng mga transparent na bula. Naglabas si Delphi ng isang buong set ng mga katanji tanging set ng tsaa, lahat ay gawa sa mamahaling bato, kristal at jade. Ang proseso ng pagmamanupaktura lamang ay nagpapakita na ito ang pinakamataas na antas ng Diablo, at ito ay mapanlikha. Ang mga tao na nabuo ng tubig sa dagat ay lumakad papunta sa dalampasigan at nagsimulang gumawa ng tsaa at ihain sila. Umupo si Delphi sa isang upuan sa dagat na parang walang ibang tao sa paligid. Hawak ang isang tasa ng mainit na tsaa, humigop siya at ginulo ang kanyang buhok, puno ng aura ng mga aristokratikong kababaihan. Sword God, Zhou Wangxian, hindi na kailangang tumayo, darating si Fena sa ilang sandali. Ito ang 10,000 grade spirit tea na ibinigay sa akin ng Black Elf King. Napakaganda nito. Ito ay hindi strategic, at hindi ako handang ibahagi ito. Ano? Nakangiting sabi ni Delphi. Miss Delphi, ano ang ibig mong sabihin sa negosasyong ito, iyong ikalawang kaharian, bakit hindi mo muna ito pag-usapan? Pansamantalang tanong ni Zhou Wangxian. Well, although gusto ko rin matapos ng mabilis ang discussion para makabalik ako sa front line. Ngunit ang sabi ng kanyang Royal Highness Jerose, sa pagkakataong ito ang negosasyon ay naiwan sa Finis. Nandito lang ako para tulungan, kung sakali, kaya walang kwenta na tanungin ako. Napailing si Delphi. May ideya si Yefan at nagtanong, paano ka napunta sa Earth? Anong mali? Nakangiting tanong ni Delphi, hindi kaya hinahanap ng Sword God ang aking battleship at mga subordinate. Paumanhin, kung gayon ikaw ay mabibigo. Si Ayla Reyes, na nagpadala ng tropa sa pagkakataong ito, si Jerose, hinayaan lang akong pumunta dito mag-isa. Kailangang harapin ng aking Demon Whale Army ang hukbo ni Satanas, at magiging masyadong aksayado ang pagpunta sa Earth. Pwede bang pinadala mo ito dito sa pamamagitan ng liquid transfer? Ang mga mata ni Yefan ay nagpakita ng bakas ng ningning. Kabanata 2829 na huwag maging puti. Hindi umiwas si Delphi at tumango, oo, hindi ba naniniwala ang Diyos ng Espada? Wala talagang limitasyon sa distansya para sa iyong paglipat ng likido. Hindi ka panipaniwala ang pakiramdam ni Yefan. Sa lohikal na pagsasalita, ito ay dapat palaging kasama ng kamalayan ni Delphi at ang espiritual na kapangyarihan ay magkakaugnay. Kung hanggat ito ay likido, maaari niyang ilipat at palitan ito anuman ang distansya, kung gayon ang batas na ito ay ang pinakamalakas na spatial teleportation. Ano ang katwiran nito? Si Yefan ay napaka-curious. Medyo nakaramdam ng kakaiba si Delphi, Sword God, bagamat wala akong intensyon na gawin sa iyo, ano ang layunin ng pagkuha mo ng impormasyon sa aking batas ng ganito? Ano ang kinakatakutan mo? Hindi kaya, hindi ka naniniwala sa Demon King mo. Nakangiting sabi ni Yefan. Huwag mo akong i-provoke, okay lang na sabihin ko sa iyo, hindi naman ito sekreto. Buong pagmamalaking sinabi ni Delphi, ang aking batas sa eroplano ay maaaring baliwalain ang distansya. Anumang likido mula sa eroplano ng Taishe, saan man ito matatagpuan. Maaari akong magsagawa ng kapalit na paglipat. Kaya naman pagdating ko sa Earth, hindi ko naman talaga kailangan ng battleship, tapos nandito lang ako. Kung gayon paano mo ito nalock at inilipat sa lupa? Tanong ni Yefan. Paano mo natukoy na ang Dragon Shadow Fragmentation ng iyong pamilyang Shenlong ay na-teleport lang sa pupuntahan nito? Balik tanong ni Delphi. Natigilan si Yefan, paano niya nalaman ito? Iyon ay isang space trick na magagamit lamang ni Qinglong ng 7 Tribulations. Naku, pasensya na, ang Diyos ng Espada ay medyo gininto ang dragon pa rin, humahajejek. Tinakpan ni Delphi ang kanyang bibig at ngumisi. Bagamat hindi masyadong naiintindihan ni Zhou Wangxian kung bakit pinilit ni Yefan na itanong ang mga tanong na ito. Ngunit humakbang pa rin siya at sinabi sa mahinang boses, Lord Sword God, liquid transfer man ito o Dragon Shadow Fragmentation, o iba pang paraan ng paglilipat ng espasyo. Tanging ang mga tunay na nakakaunawa lamang ang makakaalam kung bakit maaari silang direktang pumunta sa isang lugar patungo sa isa pa. Isang lugar. Kaya kahit sabihin sa iyo ni Delphi, hindi mo maiintindihan. Batas, ito ay isang mahiwagang bagay na hindi mailalarawan sa mga salita. Hindi inaasahang tumingin si Yefan kay Zhou Wangxian sa tabi niya. Kung hindi niya sinabi, nakalimutan niya, totoo nga. Para siyang espada kung sinabi niya, hindi maiintindihan ng mga tao. Hindi niya talaga alam kung paano ito ay describe. Matanda Zhou, mayroon ka.
Seryosong tinapik ni Ye Fan si Zhu Wangxian sa balikat. 10 estatwa ay hindi lamang ito ay ang pagkilala sa kultibasyon na lakas ng labanan, at ang reputasyon nito ay karapat-dapat. Bagamat natalo si Zhu Wangxian kay Fennes sa diskarte sa pagkakataong ito, talagang nagawa niya ang isang mahusay na trabaho. Mapait na ngumiti si Zhu Wangxian, at medyo nakakahiya ang pag-evaluate ng ganito ng isang junior. Matandang Zhu, may tanong ako, gusto rin kitang tanungin, sabi ni Delphi. Oh, Miss Delphi, any advice? Tanong ni Zhu Wangxian. Dahil alam mo na may mali sa pangit na apelyido na Yunlu, bakit nakipagtalik ka pa rin sa kanya? Ikaw at siya ay sayo, ginawa mo na ang lahat, at ako ay niloko mo. Gusto mo man ipakita sa akin, parang hindi mo naman kailangan. Ilagay ang iyong sarili sa ito, tama. Nagtataka si Delphi. Si Ye Fan at ilang kababaihan sa pamilya ay tumingin kay Zhu Wangxian na may kakaibang mga mata. Hindi ko akalain na maglalaro ang matandang ito ng napakabangis. Umubo si Zhu Wangxian at nahihiyang ngumiti. Sabi, bagaman sa mata ni Miss Delphi, pangit ang babaeng ito. Pero hindi ako naging masyadong mapili sa pagkain, at sa tingin ko okay lang, kaya. Go with the flow lang, kaya. Nakaramdam ng lamig ang lahat, ngunit talagang naglakas loob ang matanda na sabihin ito. Nagtawanan lahat si Delphi at nag-spray ng tsaa. Haha, matandang Joe, medyo tapat ka, ayaw mong ibigay ito sa iyong pinto, hindi mo ba gusto? Pretty sure. Joe, may lalaki rin, at palagi niyang gusto ang maliliit na babae. Muling damilat ang mukha ni Zhu Wangxian, at sinabing, bukod dito, mas mabuting harapin ko ang kapahamakan ng babaeng ito. If you know what happened between her and me, tuluyan mo nang putulin ang relasyong ito. Nako, alang-alang talaga sa nakababatang henerasyon, pinaghirapan mo kayo, pinandilatan siya ng mata ni Delphi. Tumingin si Ye Fan sa dalawang nag-uusap na lalaki at hindi maiwasang mapangiti. Malinaw na ang kaaway, ang teleportation array ay nawasak lamang, at ang mga tao ay napatay. Dahil dito, ang dalawang lalaking ito ay hindi man lang naamoy ng pulbura, na para silang mga matandang magkaibigan na umiinom ng tsaa at nagkukwentuhan. Pero kung iisipin, ito ang totoong relasyon. Sa katunayan, ang dalawang panig ay may sariling mga amo, ang Delphi ay para sa pangalawang Diablo, at si Zhu Wangxian ay para sa interes ng angkan. Ang mga personal na sama ng loob, sa katunayan, ay hindi. Sa estratehikong antas, mahirap para sa sinuman na pumatay ng sinuman. Mas mabuting maging mahinahon, at kung naiintindihan mo ang iyong bibig, huwag muna. Hindi nagtagal at nagmamadaling bumalik ang mga taong ito mula sa Earth Alliance. Si Li Tongshan, Ryan at iba pa ay nababalisa nang malaman nilang nasira ang teleportation array. Nang malaman kong ang misteryosong asul na babae sa dalampasigan ay isang madiskarteng demonyo, lalo akong natakot. Matapos ang napakaraming bagay, wala na silang yabang sa pagiging top of the earth, at pakiramdam na lang nila ay paunti na silang lumiliit. Panginoong Sword God, Elder Zhu. Magalang na nagulat si Li Tongshan, ngayon lang, nalaman namin na 3 demonyong barkong pandigma ang pumasok sa atmosfera. Gayunpaman, sila ay nakapark sa 3 lugar ng Donghua Alliance, West Federation at Tianxing Island ayon sa pagkakabanggit. Ang Fennes na ito ay napakaingat sa oras na ito, ngumiti si Zhu Wangxian ng mapang-akit. Matandang Zhu, ano ang susunod nating gagawin? Maingat na tanong ni Bai Han. Bagamat nagtanong si Zhu Wangxian, ang mga mata ng lahat sa Earth ay nakatutok kay Ye Fan. Masyadong kahanga-hanga ang gulat na dinala ni Ye Fan sa kanila. Ang maalamat na Diyos ng espada na nagligtas sa lupa, tulad ng isang gawa-gawa, ay nagpapadama sa kanila ng walang katulad na paghanga. Ang iba't ibang, irresponsible, na pag-uugali ni Ye Fan dati ay naging hindi maarak na mga aksyon. Huwag magpanik, ang pangalawa at pangatlong hari ng demonyo ay gustong bumuo ng teleportation array sa lupa, hindi para sirain ang mundo. Pagdating ni Fennes, kami ni Lord Sword God ay formal na makikipag-ayos sa kanila, at dapat kang umatras. Tama, sabi ni Zhu Wangxian. Nang marinig ng isang grupo ng mga tao na si Ye Fan ay lalapit, lahat sila ay tumingin sa kanya ng buong pananabik at tumango, na tila mas nakaramdam ng kagaanan. Hindi nagtagal, nahulog mula sa langit ang isang maliit na itim na barkong pandigma. Isang matipunong demonyong lobo na nakasuot ng itim na baluti, maitim na gininto ang mahabang buhok, at matipunong katawan ang lumabas mula rito. Ang mahiwagang lobo ay tumapak sa basang dalampasigan, at bawat hakbang ay tila yumanig sa dalampasigan. Bagamat hindi siya nagpakita ng labis na bisyo, ang makita lamang ang Devil Wolf na ito ay nakakaramdam na ng kaba sa dibdib ang lahat. Ang hininga ng isang sundalong may dugong bakal ay damaloy sa kanyang mukha. Sa ilalim ng Throne of Wrath, si Fennes, ang pinuno ng Knights of the Demonic Wolf, ay pinarangalan na makilala ang Sword God. Miss Delphi, Elder Joe, ikinalulungkot ko na pinaghintay kita ng matagal. Ang napakalaking kuko ng lobo ni Fennes na may paalang na linya sa harap niya, bahagya siyang tumango bilang pagpupugay, at napakagalang din ng kanyang tono. General Fennes, ito ay isang magandang diskarte. Matandang Zhu, handa akong maging mababa, nakangiting sabi ni Zhu Wangxian. Sa harap ng kalaban na nagpaputi at nakakahiya sa kanya, si Zhu Wangxian ay natural na may masamang mukha.
Seryoso si Old Joe, ang lupa ang huling blockade fortress na magsasama-sama ang ating dalawang kaharian para manalo. Kahit hindi si Mr. Joe, hindi kami magiging malambot ang puso kung papalitan ito ng tatlong kakayahan ng alyansa ng iyong angkan. Si Mr. Natalo si Joe sa pagkakataong ito. Ay hindi nahihiya, pagkatapos ng lahat, ang iyong kabiguan ay tiyak na mapapahamak, sabi ni Finas. Kabanata 2832 posibilidad. Ang kabiguan ay tiyak na mapapahamak. Akala ko ngayon lang ay magalang si Finas, ngunit nang lumabas ang pangungusap na ito, ipinakita agad nito ang dominanteng kapangyarihan ng hukbo ng Demon King. Sa madaling salita, ito ay nagsasabi sa lahat na ang alyansa ng tao ay hindi maaaring makipagkompetensya sa mga tunay na demonyo. Isang magandang pagbaba. Lalong naging pangit ang mukha ni Zhu Wangxian. Hindi ito masyadong sineryoso ni Ye Fan, makatuwirang bigon ang kanyang mga kalaban bago ang negosasyon. Gayunpaman, pagkatapos ng ilang sandali na huminahon, may ilang kakaibang kaisipan ang biglang pumasok sa isip ni Ye Fan. Sige, malaking ulo ng lobo, nandito ka na, bilasan mo at linawin mo. Wala akong masyadong oras para sayangin. Halika, manatili sa Earth sa mga araw na ito, ang lahat ng mga bagong damit ay wala na, udyok ni Delphi. Tumingin si Finas kay Ye Fan at ibinuka ang bibig ng malaking lobo. Hulaan ni Ye Fan na dapat itong ituring bilang isang ngiti. Sword God, matagal ko nang hinahangaan ang iyong pangalan. Bago ako pumasok sa atmosfera, nakita ko ang iyong pagiging espada, at hahangaan ko ito sa dulo. Kalimutan ang pagiging magalang, lahat ay abala, kailangan mong makipag-ayos at sabihin ang iyong mga tuntunin, sabi ni Ye Fan. Okay, mag-usap ka agad. Tumango si Finas at sinabing, ito ay talagang napakasimple, ang planetang ito ay nasa ilalim ng pamamahala ng ating kataas-taasang Ailaris. Ang teleportation array. Sa lupa ay kailangang itayo ng ating ikatlong kaharian. Hindi mo man lang maisip. Matigas na sabi ni Zhu Wangxian. Dito nakatira ang mga tao, kahit kalahating demonyo. Ang ating ikatlong kaharian ay mayroong 767 mundo, na lahat ay pinaninirahan ng mga tao, at mayroong ilang mga anak sa angkan. May enjoy din nila ang mga anak ng Third Kingdom. Trituhin at mamuhay ng mapayapa kasama ang ating mga demonyo. Bilang isang purong mundo ng tao, hindi tayo masyadong makikialam, at maaari pa nating panatilihin ang sistema ng pamamahala dito. Kasabay nito, tatangkilikin din ng Earth ang mas advanced na teknolohikal na mga tagumpay ng ating mga demonyo, at ang sibilisasyong ito ay asenso lamang ng mabilis. Kung gusto nila ng interstellar immigration o manirahan sa alyansa ng clan sa hinaharap, hindi kami makikialam ng sapilitan. Sa madaling salita, ang gusto natin ay ang planetang ito na may espiritual na enerhiya, at wala tayong masamang hangarin sa mga tao dito. Sabi ni Finas, at sinulyapan ang mga tao sa Donghua at West. Si Li Tongshan, Ryan, at iba pa ay may bahagyang ekspresyon sa kanilang mga mukha. Oo, ang mga demonyo ay may sobrang teknolohiya ng interstellar migration, sa katunayan, hindi nila kailangan na ikaw ay manatili sa Earth. Pagkarinig nito, parang hindi naman masamang masakop ng mga demonyo. Gayun din, Elder Joe, kahit na hindi ka sumasang-ayon, ang iyong Human Alliance ay hindi maaaring magpadala ng mga reinforcement dito ngayon. Ang dahilan kung bakit maaari kang tumayo dito at makipag-usap sa akin tungkol sa mga bagay na ito ay dahil lamang sa Sword God. Ay walang kinalaman sa iyo. Frank ang sabi ni Finas. Si Zhu Wangxian ay mukhang napahiya ng ilang sandali, ngunit hindi niya mapabulaanan. Sa totoo lang, mayroon akong tanong, sabi ni Ye Fan na nakakunot ang noo. Sword God, please say, iniunat ni Finas ang kanyang mga kuko ng lobo. Napatingin si Ye Fan kay Zhu Wangxian. Noon, ayon sa nakita ko sa ikapitong kaharian, ang mga tao ay nasa kaharian ng Diablo. Talagang mabubuhay ng normal. Bagamat sinasabing dahil sa agwat sa talento at lakas, tiyak na magkakaroon ng pagkakaiba sa pagitan ng mataas at mababa. Ngunit ang mundo ng tao ay iba pa rin sa lakas at kahinaan, at ito ay pareho sa lahat ng dako. Kapag sinabi mo ito ngayon, mas sigurado ako dito, hindi ibinubukod ng Demon King ang mga tao sa sangkatauhan. Tama, maliban sa pang-anim na Demon Lord na si Gretney, dahil sa partikularidad ng Zerg. Ang iba pang anim na kaharian ay lahat ay mayroong pag-iral ng mundo ng mga tao. Hanggat naniniwala ka sa Demon Lord, ang anumang lahi ay isang mamamayan, sabi ni Finas. Kung gayon, nagulat ako, ang alyansa ng angkan, bakit ka nanganganib na makipag-away sa ikalawa at pangatlong Demon Lords, at kailangan mong sakupin ang mundo ng maaga? Tanong ni Ye Fan. Kumislap ang mga mata ni Finas at Delphi, at tumingin sila kay Zhu Wangxian ng may malalim na kahulugan. Nagbago ang ekspresyon ni Zhu Wangxian, at nagmamadaling sinabi, Master Sword God, hindi mo alam, kapag ang lugar na ito ay inookupahan ng mga demonyo, naging kuta. Sa sandaling dumating ang hukbo ni Satanas, ang lugar na ito ay nagiging isang larangan ng digmaan, at ito ay tiyak na magdadala ng kapahamakan sa mga tao rito. Hindi, mali ang loika na ito. Umiling si Ye Fan, nang dumating ang iyong unang grupo ng mga sugo, pinag-uusapan mo ang tungkol sa pagpigil sa mundo na masangkot sa digmaan ng demonyo.
Ngunit kung nais ni Satanas na masira ang linya ng depensa, kung talagang gusto niyang kunin ang lupa bilang isang muog, hindi siya makakatakas. Kapag dumating na ang hukbo ng demonyo, mas mababa pa ba ito sa alyansa ng tao kapag nagsanib puwersa ang pangalawa at pangatlong hari ng demonyo? Ang lupa ay sinasakop ng mga tao, kaya ang hukbo ni Satanas ay hindi maglalakas loob na dumating. Posible bang magsanib puwersa ang tatlo para maupo sa bayan, para lang mabantayan ang maliit na lupa? Kung ako ang commander ng unang kaharian, alam kong walang demonyo dito, mga tao lamang. Saka hindi ba dapat determinado akong umatake dito? Kung tutuusin, ang lakas at teknolohiya sa pakikipaglaban ng tao ay tiyak na mas mababa sa mga demonyo. Kailangan lamang ng hukbo ni Satanas na gumamit ng mas kaunting tropa para sakupin ang lugar na ito at gamitin ito bilang tulay. Sa oras na iyon, kapag ang hukbo ay naiteleport dito, ang blockade na ito ay mas madaling masira. Malungkot at hindi sigurado ang mukha ni Zhu Wangxian. Matandang Zhu, parang, tama si Sword God. Plano mo ba talagang hayaan si Feng Xiaotian at silang tatlo na pumunta dito para maupo sa bayan? Kung ganoon, babalik ako at makipag-usap sa kataas-taasang Jeros, hayaan na lang natin ang Earth, nakangiting pahayag ni Delphi. Emph. Malamig na bamantong hininga si Zhu Wangxian, nakatingin kay Ye Fan na may komplikadong mga mata, Lord Sword God, paano ka magsasalita para sa Diablo? Ito ang ating mundo ng tao, paano natin ito madaling ibigay sa demonyo? Labis akong nagmamalasakit sa pagkakaiba ng tao at demonyo, bakit ko tutulungan ang Seventh Kingdom? Lao Zhou, huwag kang umalis sa paksa. Nagpabalik-balik si Ye Fan ng ilang hakbang at bamulong, kung tama ang hula ko, may dalawang posibilidad para sakupin ng iyong alyansa ng tao ang mundo. Ang una ay gusto mong umupo sa lupa at itaas ang presyo. Sa katunayan, kahit na ang una ang kaharian, o ang alyansa ng dalawa o tatlong kaharian, wala itong gaanong pagkakaiba sa iyo na sumasakop sa mundo. Ang digmaan sa pagitan ng 7 kaharian ng Diablo ay malayo sa alyansa ng sangkatauhan. Kahit na lumitaw ang Diablo, ito ay laban sa mga Diyos. Imposibleng makitungo sa mga tao. Sa makatuwid, pagkatapos na sakupin ng alyansa ng tao ang daigdig, ito ay katumbas ng paglalagay nitong strategic fortress sa mesa for sale. Sino ang makakaya ng sapat na presyo kung sino man ang kukuha sa mundong ito? Ibig sabihin, gusto mong kumuha ng kayamanan mula sa Demon King at ibenta ang lupa. Nagulat ang mga executive ng Earth na naruroon. Hindi imposible. Pagkatapos ng lahat, maraming tao sa espesyal na misyon ang hindi masyadong sineseryoso ang mga tao ng Earth, at hinahamak ang mga tao dito bilang mahina at atresado. Para sa espesyal na misyon, ang mundo ay isang teleportation array lamang, at ang mga tao dito ay walang pakialam. Kung ito ang unang posibilidad, sa tingin ko ay ayos lang. Para sa sarili nitong mga interes, maaaring i-maximize ng Human Alliance ang mga benepisyo ng isang dispensable na mundo, at walang problema, sabi ni Ye Fan. Lalong bamuka ang malaking bibig ni Finas, at ngumiti, kung gayon ang pangalawang posibilidad, ano ang opinyon ng Diyos ng Espada? Nanlamig ang mukha ni Ye Fan, at tumingin siya kay Zhu Wangxian na hindi mapakali. Hoy, kayo, hindi ba kayo galing kay Satanas? Pagtatapos ng kabanatang ito. For more updates, click on the notification bell.